Ang Devil Emperor. Credit to the author. E666 hanggang 74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Young Master Han, ako ang susunod mong kalaban. Hindi ako magiging katulad ng dalawang nakalaban mo at hindi ako magpipigil. Sana ay maging handa ka. Naglakad si Woody sa harap ni Yunfeng nang may dahan-daang paglalakad habang may nakakalokong ngiti. Mahina siyang tinitigan ni Yunfeng at sinabing, alam ko. Nitong mga nakaraang araw, ipinakita sa akin na ikaw ang pinakamaruming tao sa lahat ng Demon Scheming Sect, hahaha. Hiniling mo iyan. Nalungkot si Woody, at may nakapandidiring uhaw sa dugo na sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nanginig ang kanyang katawan, at isang malaking berdeng gagamba ang lumitaw sa harap niya. Ang berdeng gas na inilabas nito ay kumalat sa lupa na parang isang nakal-alasong lambat. Nanginginig ang noo ni Yunfeng at naging seryoso. Nakita na niya si Woody na gumamit ng galaw na ito dati, gamit ang Mystical Heaven Sect, para putulin ang kalaban mula sa lahat ng direksyon. Sa madaling salita, plano ni Woody na palibutan siya sa halip na atakihin siya ng harapan. Para matapos sa isang galaw lamang. Sa ganitong paraan, naging pasibo siya, kaya nabigo ang plano niyang magtipid ng enerhiya. Sigurado siyang magiging isang nakakaantala na laban ito na magpapapagod sa kanya. Kung isa lang itong laban, hindi ito magiging mahalaga. Pero sa isang round robin, hindi niya ito hahayaang mangyari. Hindi napigilan ni Chanlong ang bumantong hininga, bakit ginagawa ito ni Woody? Napakatapang ng pakikipaglaban ni Young Master Han sa aming anim. Kahit hindi kami gaanong marangal, wala nang dahilan para umabot sa puntong iyon. Kilala mo rin ang ugali niya. Malinaw na isang suntok lang ang magpapanalo dito. Madali lang siyang manalo o bigyan ng pasa, pero mas gugustuhin pa niyang paglaruan siya. Ngumisi si Lian Bai, plano niyang ipagpaliban ito, isang bagay na hindi kailanman matatanggap ni Yunfeng. Bumantong hininga si Chanlong at umiling. Samantala, tumingin si Yunfeng sa paligid ng kumakalat na lason, at kasabay ng isang ungol, ikinumpas ng Ascending Howling Lion ang mga pakpak nito. Ang malakas na hangin ay humampas sa lupa, na naging kumikinang na asul na kristal ng yelo ang paligid. Noon tumigil ang pagkalat ng lason. Sa sandaling dumampi ang berdeng gas sa mga kristal, titigil din ito sa pag-agos. Sigaw ni Yunfeng, at muling sinugod ni Ascending Howling Lion ang berdeng gagamba. Hay nako, walang silbi. Hindi kita susugurin ng diretso. Tumawa si Woody at nagbigay ng senadoryas. Ang berdeng gagamba ay nagkumalat tulad ng dati sa makapal na hamog. Libo-libong maliliit na gagamba ang nagtakbuhan papunta kay Yunfeng sa ilalim ng takip ng hamog. Whoosh! Walang tinamaan ang paakyat na Howling Lion, ngunit tumalikod ito at dumiretso kay Woody. Hindi niya pinansin ang paparating na pagdagsa ng mga gagamba, at pinili pa niyang sumama sa kanyang kalaban. Tunay ngang walang awa si Yunfeng. Ang makilala ang isang tulad ni Woody, na gustong-gusto siyang pagodin, sa halip ay itinaya niya ang kanyang buhay, at gagawin ang lahat. Bumantong hininga si Xander. Tumanggaw si Moyan, nahuhumaling ang bata, at gusto ko iyon. Umaasa akong makita siya sa Double Dragon Manor. Para sa isang taong mula sa gitnang tatlong sekta at isa lamang sa ikalawang patong ng Ethereal Stage, magiging mahirap makapasok sa Double Dragon Manor. Nasa kataas-taasan ang lahat. Lumingon sina Moyan at Xander sa pinakamataas na upuan sa mga manunood, kung saan nakaupo ang mga mataas. Tumingin si Woody sa leon ng may pagmamalaki, hahaha, habang lalo kang nananabik na tapusin ito, lalo kang mapapagod. Gumawa si Woody ng isa pang senyales, at ang mga linya ng berde ay kumislap sa buong leon. Parang lambat, ang mga linyang iyon ang nagdugtong at bumihag dito. Kasabay nito, ang berdeng disenyo sa lupa ay naglabas ng berdeng usok na kumukonekta sa lambat. Umungol. Kasabay ng isang malakas na ungol, natuklasan ng leon na hindi ito makaabante dahil nakatigil ito sa kanyang kinatatayuan. Nakangiting tumingin si Woody kay Yunfeng ng mayabang, Young Master Han, malas mo na nakilala mo ako. Alam mo ba kung paano kumain ang gagamba? Banibitag nito ang biktima sa isang sapot, hinahayaan itong magpumiglas at magmakaawa para mamatay, pagkatapos ay dahan-dahan itong kinakain ng buhay. Medyo mahaba rin ang prosesong ito.
Nagmadali ka sa mabilis na labanan, pero natalo mo ako, hay. Humph, makikita pa natin kung ganoon katibay ang lambat mo. Sumenya si Yunfeng habang lalong pinagpapawisan ang noo niya. Umungol ang leon habang nagpupumiglas, at ito ay nanginginig. Walang pakialam sa mga kilos ng leon, ngumiti si Woody, pagsabog ng lason. Boom! Patuloy na pumuputok ang katawan ng leon na may malalakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa hangin. Nanginginig si Yunfeng sa bawat suntok at umubo pa ng pulang dugo. Kuya! Sigaw ng ikatlong batang Panginoon na si Han at ng pangalawang batang Panginoon na si Han sa takot. Ang lumilipad na leon ay ang kaluluwa ni Yunfeng. Ang mga sugat nito ay nangangahulugang mga sugat sa kaluluwa ni Yunfeng. Ito ay isang napakabigat at matalim na sakit na kakaunti lamang ang makakayanan. Nagngalit ang dalawa at tumingin kay Woody nang may puot. Pero tumawa lang si Woody, Young Master Han, ikaw ang pinakamatandang Young Master ng Demon Soul Sect, kaya hindi ko kayang kunin ang buhay mo, pero dapat alam mo kung kailan dapat sumuko. Panahon na para aminin mo sa akin ang iyong pagkatalo. Hanggang dito na lang ang mararating mo. Si Yunfeng ang batang pinuno ng sekta ng Demon Soul Sect, at ang pagkatalo sa kanya ay magbibigay sa kanya ng malaking gantimpala sa sekta. Nabulag si Woody ng kasakiman, kaya hindi niya sinundan ang yapik ni na Chanlong at Lian Bai sa pakikipaglaban ng harapan. Ang tagumpay at merito ay higit na mahalaga kaysa sa anupaman. Handa niyang gawin ang lahat basta't makakatulong ito sa kanyang pag-angat. Nanginig ang mukha ni Yunfeng sa sakit, ngunit tinuya niya si Woody, bata, hindi ka karapat-dapat. Tingnan lang natin yan. Nalungkot ang mukha ni Woody, at nagbago ang kanyang senyales. Sinugod ng libu-libong maliliit na gagamba si Yunfeng, ngunit nanigas sila sa kanilang kinatatayuan nang mahawakan nila ang asul na kurtina ng liwanag. Nang sandaling iyon, sumigaw si Woody, at ang maliliit na gagamba ay sumabog, sinira ang asul na kurtina at hinayaan ang mga gagamba sa likuran nila na makaabante. Si Yunfeng ngayon ay nasa pinakamapanganib na kalagayan niya. Kasabay ng sunod-sunod na pagsabog, ang harang ng liwanag ay lalong lumiit hanggang sa ito ay nawala. Nakulong ni Woody ang kanyang lumilipad na leon, at sinalakay din ito ng mga pagsabog. Siya ay natigil, hindi kayang umatake o magdepensa. Mabigat ang mukha ni Yunfeng, ramdam ang matinding sakit na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Namutla siya, at napangiti si Woody habang binabago ang kanyang mga senyales. Papalapit ng papalapit ang mga gagamba sa bawat hakbang, bawat segundo, at kasabay ng mga ito, ang sapot ni Woody ay bumalot sa kanya. Lahat, kasama na ang mga manunood, ay nasa bingit ng kanilang mga upuan para sa kapalaran ni Yunfeng. Sumigaw ang ikatlong batang Panginoon na si Han, kapatid, sumuko ka na. Natalo mo ang dalawang eksperto at pagod ka na. Hindi talo kahit sumuko ka pa. Hindi ito tungkol sa reputasyon, kundi kung kaya ko pang lumakad ng mas malayo sa landas ng paglilinang. Nanginginig ang talukap ni Yunfeng, nakatingin sa direksyon ni Ethan. Kumislap at umungal ang kanyang mga mata habang muling sumabog ang kanyang aura. Kuya! Sigaw ng mga kapatid niya sa pag-aalala. Anong ginagawa niya? Nagulat si Xander dahil sa masamang kutob. Pagsabog ng kaluluwa. Gumawa ng sign si Yunfeng. Ang nakulong na leon ay napaungol sa sakit at pagkatapos ay sumabog. Ang mga bughaw na ilaw ay sumilay sa lahat ng direksyon na parang daluyong. Nagyelo ang lahat ng dako sa ilalim ng isang patong ng mga asul na kristal. Muntik nang sumabog muli ang mga gagambang iyon, ngunit agad silang nagyelo bago nagkalabog at naging alikabok. Paf! Paf! Dumura ng dugo si Woody, habang pinagmamasdan ang unti-unting paghina ng ilaw. Sinundan ito ng isang ungol, isang leon na walang pakpak ang biglang lumabas at lumapit sa kanya. Ang biglaang pagsalpok ay nagpatalsik kay Woody, na ikinatumba niya, at nagagos ang dugo sa likuran niya. Hindi na ito kasing ng dati, medyo nayanig lang ang kaluluwa niya. Sa pagkakataong ito, nadurog ang buong laman loob niya, at malaki ang posibilidad na nasira ang katawan niya. Gayunpaman, walang pakialam ang mga tao sa kanya, kahit ang mga miyembro ng Demon Scheming Sect. Sa kanilang paningin, mayroong isang leon na nawala ng mga pakpak, at sa kabila ng kanyang payat na kalagayan, pinanatili nito ang kanyang pagmamalaki habang nakahiga sa lupa. 667. Bata Panginoong Han, bakit mo ginawa iyon?
Habang pinagmamasdan ng mahina at mahinang leon na nakahiga sa lupa simula ng tamaan nito si Woody, umiling si Welton, kung alam ko lang na matigas ang ulo mo, hindi ko na sana sinabi ang sinabi ko. Ang makita kang nasa ganoong kalagayan ay parang ako mismo ang nasaktan mo. Nanginig ang mga mata ni Troy habang nakatitig sa eksena ng matagal bago bumaantong hininga, ginugol ko lang ang buhay ko sa martial arts, pero kahit iyon ay hindi maihahambing sa nagawa ni Yunfeng. Soul Burst, isang desperado at huling hakbang para saktan ang iyong kalaban sa pamamagitan ng pagpapasabog ng iyong kaluluwa. Maliban na lang kung ito ang huling paraan, walang gagamit nito, hindi kapag ang paggaling ay napakahirap. Kahit na pinasabog ni Yunfeng ang mga pakpak ng kanyang kaluluwa, ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay mabigat at sumire rin sa kanyang kinabukasan. Inilalagay ang kariton sa unahan ng kabayo. Nanood si Moyan mula sa itaas ng may mapanglo na tingin. Galit siya, ngunit hindi sa resulta, at mas lalong nagalit sa kawalan niya ng kakayahang lumaban. Hindi ba't hinamon niya si Ethan para mas lalo pa siyang makahakbang sa landas ng paglilinang? Ngayong lumpo na ang kaluluwa niya, ano pa ang saysay? Tumanggaw si Xander, na nandiyan sa awa. Tanging si Lazaro lamang ang humamak, habang nakatingin sa leon ng may paghanga, ano ang alam ninyo, mga batang walang alam. Mahalaga ang kaluluwa, ngunit ang pinsala ay hindi permanente, medyo nakakainis lang. Kung tama ang hula ko, ang Double Dragon Manor, si Ethan, at maging ako ay kayang pagalingin siya. Ngunit ang hakbang na ginawa niya ngayon ay magdadala sa kanya ng milya-milya. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga balakid. Alam ng isang tao na ang bawat pagsisikap ay walang silbi at natigil, hanggang doon na lang ang kanyang mararating. Ngunit nakamit niya ang kanyang layunin dahil lamang sa pinili niyang itaya ang kanyang buhay sa bagay na ito sa kabila ng malinaw na resulta. Kahit na hindi niya nakalaban si Ethan, ang kanyang puso ay lumaki sa mga bagong hangganan. Napakurap ang dalawa, gulat na pinagmasdan si Lazaro. Mga sugat ba sa kaluluwa na kayang gamutin ng kaunti? Double Dragon Manor, naiintindihan ko, dahil sila ang nangunguna sa mga lupain sa kanluran, pero kahit kayo ni Ethan ay mga gumagawa ng himala. Napansin ni Lazaro ang kanilang mga titig ngunit wala siyang sinabi. Habang lumilinaw ang alikabok, kinaladkad ni Yunfeng ang kanyang mas pagod na katawan, habang maputlang nakatingin sa duguan na si Woody na nakahiga sa lupa, nanalo ako. Ito ang ikatlong laban. Nagngalit si Woody at napagtantong hindi na siya makabangon. Ang natitira na lang ay ang panghihinayang sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman inakalang aabot sa ganito kalaking kasukdulan ang gagawin ni Yunfeng. Sinabi ko lang na ayaw ko sa buhay mo, kaya bakit mo pa kinailangang sugatan ang kaluluwa mo para lang magtagumpay? Baliw ka talaga. Nang makita ang hindi maayos na mukha ni Woody, napangiti si Yunfeng, pagkatapos ay humarap siya sa Demon Scheming Sect, ang susunod na humahamon. Kuya! Nanginginig ang dalawa niyang nakababatang kapatid, gusto siyang pigilan. Pero nang makita ang determinado niyang itsura, sumuko na sila. Alam nila na kapag seryoso na ang kanilang kuya sa isang bagay, hindi na mababago ang isip nito. Nanginig ang mga puso ng pangkat Demon Scheming Sect at tumingin mula sa mahinang leon patungo sa pagod na si Yunfeng. Mas nirerespeto nila siya kaysa dati. Hindi kailanman makakamit ni Yunfeng ang kanyang layunin, ngunit lumaban siya kahit na walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Ang determinasyong ito ang naghikayat sa kanila. Hindi lang sila. Ang buong madla ay napuno ng paggalang. Naglakad si Hardy paarap, ako na ang takbo. Turuan mo ako. Mabuti, simulan mo na. Pinilit ni Yunfeng na panatilihing tuwid ang kanyang katawan habang sumisigaw. Nahirapan ding tumayo ang kanyang leon, umuungal patungo kay Hardy. Kahit gaano siya kapagod, hindi pa rin nabawasan ang kanyang lakas ng loob na makipaglaban. Walang imik si Hardy habang naglalakad papunta kay Yunfeng. Si pangalawang batang Panginoonhan ay kinakabahan, nag-aalala para sa kapalaran ng kanyang kuya. Tinitigan siya ni Yunfeng sa mga mata. Alam na alam niyang wala siyang paraan para labanan ang isang eksperto sa ethereal stage sa kalagayang kinalalagyan niya. Pero ang ikinamangha niya ay walang balak pumatay si Hardy, na para bang naglalakad lang siya palapit. Kumunat ang noo ni Yunfeng at napasigaw, anong ibig sabihin nito? Sinasabi mo bang kaya mo akong saktan gamit lang ang isang daliri? Hindi sumagot si Hardy.
Nang makalapit siya sa kanya, sa ilalim ng panunood ng libu-libong pares ng mga mata, kinuha ni Hardy ang kamao ni Yunfeng, hinampas ang sarili niyang dibdib gamit ito ng 3 beses, at saka naglakad palayo. Gulat na gulat si Yunfeng at natigilan. Naguluhan ang mga manunood. Sa pagkakataong ito, tumawa si Luke Kane habang papalapit, ginaya si Hardy sa pamamagitan ng paghampas sa dibdib niya gamit ang kamao ni Yunfeng para sa 3 suntok, "Ako na, hi hi hi." Nagmalaki si Luke Kane. "Hoy, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Yunfeng. Ngumisi si Luna at lumapit. "Ano ba ang mahirap intindihin? Natalo mo lang sila, kaya pumalit sa kanila ang susunod. Hindi ba't 6 na eksperto sa ethereal stage ang hinahamon mo? Ako ang huli. Teka, ikaw ay..." May kakaibang lasa sa bibig si Yunfeng. "Tumigil ka nga sa pagrereklamo. Kamao mo lang yan, Lumapit si Luna sa kanya at akmang gagawin din ang pareho, ngunit may napagtanto siya. Tiningnan niya ang kanyang masiglang dibdib at namula, pagkatapos ay kumaway. "Huwag na. Ako ang pinakamahina sa 6. Dahil natalo mo ang iba, aaminin ko na lang ang pagkatalo." Kumaway si Luna habang may anhing naglalakad palayo. Naiwan si Yunfeng na tulala, ang kanyang puso ay puno ng masalimuot na emosyon. "Hardy, ano ba yung pinaglalaroan ninyo?" Tumawa si Ethan. Nagkibit balikat si Hardy, "Stuart Kindstone, nakita mo mismo. Tinamaan ko siya ng 3 kamao at natalo ako." Oo, ako rin." Umiling si Luke Kane. Umiling si Ethan, 3 kamao sa dibdib. "Nanunumpa ba kayo ng kapatiran dito? Dahil inaamin ninyong lahat ang pagkatalo, mukhang kailangan ko ng makialam." Dahan daw ang humakbang si Ethan, lumapit kay Yunfeng. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa hanggaring makipaglaban, "Ang tagal ko nang hinintay ito. Hahaha, lagi kong tinutupad ang pangako ko. Simula nang maabyutin mo ako, may karapatan ka ng tumambay. Sige na." Ngumiti si Ethan. Ikinuyom ni Yunfeng ang kanyang mga kamay sa tuwa at nagsimulang maghabi ng mga karatula. Nang makitang muling sumikat ang kanilang nakatatandang kapatid, napuno ng pagmamalaki ang 2 nakababatang kapatid. Nagpadala rin sila ng mga mataimtim na tingin kay Hardy at sa iba pa. "Salamat, mga kapatid. Pagpapakita lang ng aming respeto. Dahil gustong-gusto ng kapatid mo na labanan si Stuart Kindstone ng may matinding pagmamahal, ang pinakamababa na magagawa namin ay tumulong ng kaunti." Tinamaan ng grupo ni Hardy ang kanilang dibdib bilang tugon. Gayunpaman, nang sandaling iyon, may mahinang ugong at kislap ng liwanag. Ang matandang boses ng hukom ay nagmula sa labas, "Tapos na ang 6 na oras. Parehong panig ay titigil sa pag-aaway at lalabas. Kung mag-aaway pa kayo, ituturing ko itong isang away na may sama ng loob." "Ano?" Nanginginig si Yunfeng at ayaw, paano naging ganito kabilis. Pagkatapos ay dumilim ang kanyang mga mata at nanlabo. Kumilos agad ang kanan ni Ethan. Ngunit ibinalik niya ito at ginamit ang kaliwa para pigilan siya, "Kuyahan, lalaban tayo sa susunod." Nanginig si Yunfeng at iniharap ang kanyang maputlang mukha kay Ethan, "Lalabanan mo pa rin ba ako?" "Siyempre, pangako ko ito. Dahil hindi na natin kaya sa pagkakataong ito, may susunod pa naman." Determinadong sabi ni Ethan. Napangiti si Yunfeng at pumikit. Nanlalamig siya. Ang kanyang kaluluwa, ang leon, ay nawala rin pabalik sa kanyang katawan. Hawak ang katawan ni Yunfeng, si Ethan ang unang dumaan sa liwanag. Nagpalitan ng tingin ang 2 pangkat ng sekta at sumunod. Tanging si Woody, sa kanyang malubhang sugat, ang kinailangang buhatin ni Chanlong. Whoosh! Bumalik na sa arena ang mga koponan at sinalubong ng masigabong palakpakan. Hindi tulad ng unang hamon laban sa Heaven Trailing Sect, ang Demon Scheming Sect ay mayroon pa ring lubos na kalamangan, ngunit nagkaroon sila ng ganap na pagbabago sa kanilang saloobin. Sa halip na abusuhin ang kanilang kalaban, nagpakita sila ng respeto. Maliban sa isang partikular na tao, syempre. Ito ang humantong sa pagkakaroon ng bagong respeto ng lahat para sa Demon Scheming Sect. Matapos suriin ang magkabilang sekta, umubo ang hukom para manahimik at ipahahayag na sana ang resulta ng humakbang si Ethan, Elder, 10 tao ang pumasok sa Somero Dimension, at 10 ang bumalik. Parehong panig ay may isang miyembrong malubhang na sugatan. Dapat tabla ang laban. Bueno.
Nagulat ang hurado at tumango dahil handa kang umatras, tutulungan kita. Tabla ang hamon na ito. Ang pahayag na ito ay nag-iwan sa mga tao ng gulat, lahat ay nakatingin kay Ethan. Dahil sa katwiran, ang Demon Scheming Sect ang may hawak ng pinakamataas na kalamangan at siyang tunay na panalo. Ngunit handa si Ethan na isuko ang tagumpay at bigyan ng pinakamalaking respeto ang kanyang kalaban. Sa isang iglap, humanga ang mga tao sa estilo ni Ethan, at pinahalagahan din siya ng magkapatid na Han. Tumango ang kataas-taasang si Randolph, sa itaas, ang batang iyon ay naglalakad sa landas, isang tunay na pambihira. Iilang demonic cultivator lamang ang nakaligtas sa kanilang malademonyo na kalikasan. Totoo. Pero, hindi lang siya. Hahaha, lumaki na rin, hahaha, tumawa ng malakas si Excel Ted Morris at nagdagdag ng isa pang pangalan sa listahan na may 3 malalakas na karakter. 668. Nang papalapit na ang takip silim, idineklara ng hukom na tapos na ang laban ngayon, matagal nang nagaganap ang hamon sa gitnang 3 sekta, kung saan ang bawat yugto ay tumatagal ng 6 na oras bawat isa. Ang susunod na yugto ng hamon ay gaganapin bukas. Nagtapos ang hurado na may mapait na tingin kay Ethan. Parang sinasabing, kasalanan mo lahat to, bastos ka, sa pag-aaksaya ng oras natin. Nasayang ang isang buong araw sa 6 na single matches at isang team battle sa hindi pa tapos na middle 3 sets challenge round na ito. Ngayon, kailangan mo ng 2 araw para sa 3 rounds lang. Bakit mo naman ito pinaglalaanan ng oras tuwing kasali ka? Una, ang round ng lower 3 sets, ngayon naman ang round ng challenge ng middle 3 sets. Nasisiyahan ka ba sa paglalaro? Hindi ba pwedeng bilasan mo ng kaunti para mas maaga kung may pahinga ang mga pagod na butong ito? Tumawa ng mahina si Ethan na parang alam niya ang iniisip nito. Pero iniwas niya ang tingin at inikat ang mga mata na parang hindi niya problema iyon. Bumantong hininga ang hukom at umiling. Paano nga ba nagmula ang isang nakakainis na kakatwang nilalang na ito sa maliit na Demon Scheming Sect, isang sekta na nasa ilalim ng 3 antas? Pagkatapos maghiwa-hiwalay ang lahat, ibinigay ni Ethan si Yunfeng sa Demon Soul Sect kasama ang pangakong pagagalingin din nito ang kanyang mga pinsala bago umalis. Nagdududa pa rin ang Demon Soul Sect na maaaring gumaling ang ganoong kalaking pinsala. Hindi naman tayo niloloko ng lalaking yan, di ba? Isa pa, wala siyang mapapala kung manloloko siya sa kanila. Ang sugat na dulot ng kanilang nakatatandang kapatid ay sarili niyang kasalanan dahil iginiit niyang ituloy ang hamon. Ang pagtitipon ng Double Dragon ay dating isang malupit at madyugo na kaganapan. Mapalad na ang katotohanang hindi nila tayo nalipol. Ano pa ba ang mahihiling natin? Kaya naman, tiningnan ng pangkat ng Demon Soul Sect ang mahinang si Yunfeng, iniisip ang kanyang magiging lubak-lubak na landas, at bumantong hininga. Ang pinakamahusay na talento sa ating sekta, nasira ng ganoon na lang. Gitnang 3 sekta, gitnang 3 sekta. Samantala, naibalik ni Findyang ang kanyang koponan, sumisigaw ng walang tigil, puno ng kagalakan at kaligayahan mula sa tagumpay. Gusto nang umiyak ni Findyang, sumpa, ang hirap din. Kapag naalala ko ang team natin sa huling Double Dragon Gathering, sa 10 sa amin, 4 lang ang nakauwi. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay babalik ng buo ang mga disipulo natin at makakakuha pa tayo ng posisyon sa gitnang 3 sekta. Parang nananaginip pa rin ako. Ang saya-saya ko. Humph, paano pa ito maihahambing sa ngayon? Ngumisi si Findyin, ang Double Dragon Gathering ay nangangailangan ng isang pangkat na may 10 para makasali. Noon, karamihan sa mga kandidatong iyon ay mga pamalit lamang sa mga elder, at ang mga kagalang-galang ay nagpapakilala ng kanilang mga kandidato para makakuha ng ilang merito. Wala silang kwenta sa entablado. Hindi tulad ngayon, kung saan 10 lang ang mayroon kami, bawat isa ay isang elite ng mag-isa. Lalo na si Ethan, na may halagang 100. Kung iisipin ang labanan ng pangkat, siya lang ang makakapagtapos sa kanilang lahat, hahaha. Tinapik ng malakas ang balikat ni Ethan, at tumawa si Findyin, ngunit si Ethan ay patuloy na nakasimangot at nagmumura sa loob-loob. Hoy, tingnan mo yung kamay, gumagaling pa ang kanan ko. Kahit hindi niya sinabi, ngumiti lang siya ng nakakaloko at tumango. Pumuri rin si Findway. Narinig mo, sa Double Dragon Gathering na ito, si Ethan ang nakakuha ng pinakamalaking kredito. Kung wala siya, wala sanang lakas ang mga disipulo para lumaban.
Wala sana silang sapat na lakas para itaas ang pangalan ng ating sekta. Mayroon pa nga tayong 3 nasa gitnang sekta at 3 nakatataas na sekta na darating para bantayan tayo. Kaya pagbalik natin, ang unang gagawin natin ay gantimpalaan si Ethan. Siya ang magiging haligi ng ating Demon Scheming Sect, hahaha. Walang kwenta ang sinasabi mo. Hindi pa ba halata? Ngumisi si Findiang, sigurado na ang posisyon natin sa gitnang 3 sekta, at hinamon pa natin ang 2 gitnang 3 sekta. Kahit na mga laban lang ng koponan, tiyak na hindi tayo nito maa-address pagdating sa huling score. Pagdating sa drag, naiinis pa rin ako na nilero tayo ng Mystical Heaven Sect. Sige, tapos na ang lahat. Ang layunin natin ay kung paano patuloy na manghamon. Putol ni Findian sa kanya. Tumango ng malalim si Findiang, at naging seryoso, walang kwenta ang mga nakaraang hamon, maliliit na fries lang, habang ang susunod na 4 na sekta ay tunay na mahalaga. Lalo na ang nangunguna sa gitnang 3 sekta, ang Sword God Sect. Ang kanilang lakas ay halos kapantay ng isang nakahihigit na 3 sekta. Kailangan nating maging maingat sa paghakbang. Mga kagalang-galang na Ginoo, paumanhin po sa pag-abala. Gayunpaman, nang malapit na nilang maintindihan ang pinakamahalagang punto, isang mahinang boses ang pumutol sa kanilang focus. Bago natin pag-usapan ang laban bukas, maaari mo ba muna akong pagalingin? Pakiramdam ko ay nanghihina na ang katawan ko. Swoosh! Gulat na lumingon ang mga halimaw at nakita ang pagod na itsura ni Woody, nakahiga sa lupa na may kaawa-awang mukha na parang nasa bingit ng kamatayan. Kumunat ang noo ni Findiang habang nagmumura, ang galing mo naman humingi ng tulong. Anong klaseng utak ang isinilid mo dyan para gawin ang ginawa mo? Itinaya mo pa ang matigas ang ulong si Yunfeng para isugal ang buhay niya. Tingnan mo si Lo Kane at ang iba pa. Kilala nila ang isang bayani kapag nakakita sila ng isa. Ang kanilang mga kilos ay nag-udyok sa publiko na respeto sa atin at nagbigay ng bagong anyo sa Demon Scheming Sect. Habang nagawa mo lang kayong dalawa na mapunta sa bingit ng kamatayan, walang sino man ang tumitingin sa iyo. Seryoso mo itong hiniling. Para sabihin ko sa iyo, kahit na matalo mo siya, wala ring silbi iyon. Mapapahiya ka lang. Dahil sa huling intervention ni Ethan, naayos niya ang iyong kalat. Siya nga pala, bakit mo pa siya hinaranggan ng husto? Akala mo ba matatalo niya si Ethan? Ayos lang. Hindi niya lang napigilan at natanggap niya ang parusa niya. Gusto pa ring magpatuloy ni Findiang, ngunit pinigilan siya ni Ethan nang nakangiti, si Lo Kane at ang isa pa ay kapareho ni Yunfeng. May potensyal sila na tumatak sa kanya, hindi tulad ng maliit na si Woody, na nag-aaway dahil sa maliliit na bagay at hindi kailanman maiintindihan ang ganoong katapangan. Hayaan mo na lang siya. Sa huli, isa siya sa atin at hindi siya dapat abalahin. Bumantong hininga si Findiang at umiling, Ethan, hindi ang karakter niya ang tinutukoy ko, kundi ang utak niya. Noong una, hindi pa sikat ang demonic path, pero ngayong nasa middle 3 sect na tayo, baka magkaroon pa tayo ng buong imperyo. Ang Double Dragon Gathering ang pinakamagandang pagkakataon para ipakita ang ating galing. Pero dahil sa ugali niya, hindi ba niya matatakot ang mga potensyal nating taga-pondo? Maaaring isa tayong demonic sect, pero may mga prinsipyo pa rin tayo, hindi tulad ng mga tusong demonic cultivator na iyon. Teka. Naniningil kami ng protection fee samantalang ang alam lang ng mga tulisang iyon ay magnakaw ng bahay, hahaha, natatawang sabi ni Ethan. Hindi nagustuhan ni Woody ang narinig niya, kung gayon, balik tayo sa Heaven Trailing Sect, hindi ba't ganoon kasama ang pag-uuto sa atin ni Stuart Kindstone na paglaruan sila? Naku po, narito ako, kumakampi sa inyo, at kinailangan mo pa akong pagmukhang masama. Binigyang diin niya ito gamit ang 2 sipa at pagrereklamo. Sinadya ko yon. Lahat ay para sa kapangyarihan at biyaya. Dahil gusto naming makita ng mga tao na mayroon kaming mga birtod, kinailangan din naming ipakita sa kanila na hindi kami basta-basta na lang susuko. Makakatulong ito para mas maging pabor sa amin ang mga susunod na kasunduan. Preemptive strike ang tawag dyan, naiintindihan mo ba? Narinig mo yan? Napakatalino ni Stuart Kindstone, hindi kayang tumbasan ng isang taong gago gaya mo. Magiging tanga ka lang. Nagmura si Findiang sa gilid, saka humarap kay Ethan, hay nako, dapat turuan natin ng mabuti ang batang ito, kung hindi ay baka kung anong gulo ang idulot niya.
Huwag kang mag-alala, pagagalingin ko muna siya sa katuturuan, hihihi, natatawang sabi ni Ethan habang kinakaladkad si Woody papasok sa kwarto niya. Nagtinginan naman ang iba at tumawa. Boom! Sa kwarto, inihagis ni Ethan si Woody sa kama, isinara ang pinto, at saka lumungkot ang mukha. Woody, ano yan kanina lang? Ikukwento mo rin ba ang tungkol kay Yunfeng? Stuart Kindstone, hindi ko maintindihan kung bakit bigla mo akong pinadalhan ng mensahe para pigilan si Yunfeng hanggat maaari. Bakit mo ginagawa ngayon? Natatakot na wika ni Woody. Naningkit ang mga mata ni Ethan at hinawakan ang kanang kamay niya. Magaling ang ginawa mo nang pigilan mo siya, pero kung maglalakas loob kang magsalita tungkol dito. Hinding-hindi ko gagawin. Natatarantang kumaway si Woody. Mas mabuti pa. Tumigil ka na sa pagtatanong. Bumantong hininga si Ethan at iniharap ang isang maliit na bote sa isang kislap ng liwanag. Inihagis niya ito. Kunin mo ito. Huwag kang lalabas sa loob ng 3 araw. Babalik ka sa dati mong kondisyon. Hindi mo kailangang sumali sa hamon bukas. Gumaling ka lang. Lumabas si Ethan at padibog na isinara ang pinto sa likuran niya. Umiling si Woody. Ngunit nang wala na si Ethan, nagngalit ang kanyang mga ngipin. Nakatitig siya sa pinto nang may matinding hinanakit. Sus Mariosep, Ethan. Ikaw ang gumagawa mula sa dilim, at habang ako ang umaako ng pagkahulog, ikaw ang umaako ng karangalan. Ikaw ang makakakuha ng merito, at ako ang makakakuha ng kapalit. Maghintay ka lang. Malayo pa ito sa katapusan. Humarap si Woody sa bote na inihagis ni Ethan at binuksan ito pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Ito lang ang interes ng utang mo sa akin. Lumabas lang si Ethan sa kwarto ni Woody at saka tumingin sa paligid. Bumalik siya sa kwarto niya at hinubad ang kanyang damit. Tiningnan ang kanang kamay niya na dumudugo pa rin, pinagniwi niya ang kanyang mga ngipin at sumimangot. Sus Mariosep, yang demonyong yin na yan, para siyang toro. Pero bakit ganito kabilis gumaling? Kaunting dampi lang, bumukas na ulit yan. Dahil lang yan sa pag-aantay ni Woody, kung hindi, baka nabunyag na ang sugat ko sa sandaling lumaban ako. Nakapikit, humajejek si Ethan sa sarili na parang isang maliit na weasel matapos gumana ng perpekto ang kanyang plano. 669. Hahaha, naiintindihan ko. Nagtataka ako kung bakit ang kakaiba mo kanina. Noong ginamit mo ang kaliwa mo sa halip na kanan, lumabas na may sugat pala ito. Isang biglaang tawa ang tumago sa tenga ni Ethan, dahilan para manginig siya. Nagangat siya ng tingin na parang gulat na gulat, ngunit isang matandang lasenggo lamang ang kanyang nakita. Parang nasa kwarto siya ni Ethan simula pa lang, nilalasap ang matamis na oras sa pag-inom ng alak at tinitigan ito ng may matalim na ngiti. Nanginginig ang noo niya, at sumigaw si Ethan, Senyor, paano ka nakapasok? Ano, hindi ba ako malugod na tinatanggap? Medyo nalungkot ang mukha ni Septimus nang sabihin niya, sinabi ko na sa iyo, walang lugar sa mga lupang ito na hindi ako maaaring pumunta. Walang makakapidyaw sa akin. Nako! Nanigas ang mukha ni Ethan at napatawa ng mahina, hahaha, oo nga. Malaking karangalan ang makita ako, Senyor. Pinaliwanagan mo ang tahanan ko gamit ang presensya mo. Paano ka matatanggihan ng aking munting matandang lalaki? Nagulat lang ako sa biglaang pagsulpot ng Senyor. Sok! Medyo makinis, di ba? Sino ba naman ang maniniwala sa malandi mong pananalita? Ngumisi si Septimus, pagkatapos ay sinulyapan niya ang dumudugong kanang kamay, siguro'y inis na inis ka na nalaman ng matandang ito ang sekreto mo. Sandali na nawala ng malay si Ethan, at inikot ang tingin sa paligid, ngunit pagkatapos ay natawa siya ng pilit na itinatanggi, Senyor, paano mo nasabi yan? Paano nagawang magtago ng isang maliit at matandang Radiant Stage Disciple mula sa napakaraming eksperto? Nagbibiro siguro ang Senyor, hahaha. Kahit pilit na tumawa, sinigurado ni Ethan na may tago ang kanyang mga sugat sa likod ng kanyang damit. Huwag mo na akong kasinungalingan. Nanlamig ang mukha ni Septimus, ang kanyang matatalim na mga mata ay nakatitig sa kanya habang nagtatanong, nako, sabihin mo ang totoo. Sino ang nagbigay sa iyo ng sugat na iyan? Inilibot ni Ethan ang kanyang mga mata at sinenyasan siyang umalis, hindi ba halata? Dahil maraming beses na akong nakipaglaban, karaniwan na ang mga pinsala.
Alam din ni Sir na matigas ang ulo ko, hindi ko hahayaang maapektuhan ako ng mga sugat sa laman, kaya tiniis ko ito. Dahil nalaman na ako ni Sir, lubos akong nagpapasalamat sa iyong pag-aalala. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo akong paglaruan. Hindi ako naniniwala. Kumunat ang noo ni Septimus at sumangot, nakita ko ang mga laban ninyo kamakailan, at sa tingin mo ba ay hindi ko kilala kung sino ang nakalaban mo. Hindi ka man lang nila kalmutin, lalo na't hindi ka nila kayang saktan. Bukod pa riyan, ang sugat na iyan ay galing sa enerhiya ng espada. Oy, saan ka tumakas? Nanginig ang puso, tiningnan ni Ethan ang matanda. Malinaw na alam niya ang lahat kahit na tinanong niya ito, kaya ang nagawa na lang niya ay aminin ito. Senior, napakatalino mo, at wala akong maitago. Naging mausisa ako, naghanap sa isang lugar, at may nakita akong maliit na gasgas para sa aking mga problema. Nako, mapanlin lang ka talaga. Gamit ang mga kasamahan mo na nakikipaglaro sa Heaven Trailing Sect, palihim kang umalis para tingnan ang sagradong minahan. Kahit ang Exalted Double Dragons ay hindi ka naintindihan. Nako, ang galing ng plano mo. Hahaha, napakabait mo naman, Senior. Hindi ba't hindi mo naman napigilan ang makikinang na mga mata ng Senior? Ngumisi si Ethan kay Septimus, pinupuri ito tuwing kaya niya. Sa pananaw niya simula nang umalis si Septimus sa Double Dragon Manor noong unang panahon, lumapit siya rito matapos niyang malaman ang nangyari. Isa itong malinaw na senyales na may gustong ikasaayos ang matandang lalaki. Kaya, sinisikap ni Ethan na pagaanan ang loob at makita kung ano ang gusto niya. Hindi siya sinulyapan ni Septimus at ngumisi, dahan-dahan lang sa pambola, bata. Kailangan ko lang ng isang sulyap at alam kung may mali sa palabas na ginawa mo laban sa Heaven Trailing Sect. Bakit hinabol ng bawat disipulo ang kanilang biktima at pagkatapos ay bumalik sa lambak na iyon, maliban sa iyo? Bakit ka nahuli sa palabas? Pagkatapos ay naroon ang laban sa Demon Soul Sect. Malinaw sa iyong kilos na may kung ano sa iyong kanang kamay, kahit nakutob ko lang. Ngayon na nakita ko na mismo, naging malinaw na ang lahat. Ang tapang mo, bata. Teritoryo ng Double Dragon Manor ang sagradong minahan, tapos ang lakas ng loob mong pumasok. Teka, sino ang nagpadala sa iyo? Ano ang pakay nila? Sigaw ni Septimus. Nagkibit balikat si Ethan, ulong sandali, Senior, puro maliliit na bagay lang ang pinagkakaabalahan mo. Walang nagpadala sa akin. Hindi ko nga alam na may sagradong minahan pala sa lugar na iyon. Naramdaman ko na lang na napakakapal ng espiritual na enerhiya nang pumasok ako. Kaya naman dinaig ako ng kuryosidad, at pinuntahan ko ito para tingnan. Hindi ko akalain na haantong ito sa isang pabaya na pagkakamali at masasaktan. Pabaya, sabi mo. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Nanunuya si Septimus, ang mga sagradong minahan ay hindi lamang mahalaga para sa Double Dragon Manor, kundi para sa buong kanlurang lupain. Bagamat ang panghihimasok ng minahan ay pumihil sa pag-set up ng isang hanay, libu-libong hanay ng pagsubaybay ang umiiral bago pa ito. Walang paraan na malalampasan mo ang mga ito nang walang tulong mula sa loob. At hindi lang ikaw. Kahit ako, isang dating disipulo ng Double Dragon Manor, ay walang ideya kung saan nila binago ang posisyon ng mga monitoring array na iyon. At ang paghawak lang sa isa sa kanila ay agad na makakaagaw sa iyo ng atensyon ng dalawang matandang kot. Maaaring magmukhang light protection ito ngunit sa katunayan, ito ang pinakamataas. Parang libu-libong mata ang tumitingin sa lugar na iyon, sinusubaybayan ang bawat galaw mo. Nanginig ang noo ni Ethan. Kaya ang mga monitoring array ay inilagay mismo ng mga itinaas. Nilagpasan niya lang ang mga patibong ng dalawang matandang lalaki sa ilalim ng kanilang mga ilong. Napabuntong hininga si Ethan. Malapit na iyon. Napakaswerte ko at isa akong mahusay na array master para hindi makasalubong ang kahit sino sa kanila. Sumulyap si Septimus at ipinagpatuloy ang pagtatanong, magsalita ka. Bakit ka pumunta rito? Sino ang kausap mo sa Double Dragon Manor? Senior, hindi ako magsisinungaling sayo. Na-curious lang ako kaya tiningnan ko. Iyon lang. Tumawa si Ethan, tungkol naman sa mga monitoring array na yan. Kailangan ko lang basahin ang terrain at ang daloy ng enerhiya para malaman sila. Palagi akong pumapasok sa blind spot nila, papasok at lalabas ng walang senyales.
Wala akong anumang tusong plano. Nanginig ang puso ni Septimus, habang nakatingin kay Ethan ng may gulat at pag-aalinlangan, iyon ay itinatago mismo ng mga matataas na tao at itinago ng maayos. Pero nakita mo ba sila sa isang sulyap? Senior, maaaring hindi ito maipakita ng aking mababang cultivation, ngunit isa akong master ng array sa ika-10 baitang. Isa pa, ito lang ang kaya kong gawin ngayon. Kung pag-uusapan natin ang mga insight at teorya sa array, mas mataas ang aking mga nagawa. Inikat ni Ethan ang kanyang mga mata, seryoso ang mukha. Medyo kinakabahan ako kung kailan ako mahahanap ng 2 dakila sa maikling panahon na mayroon ako, o baka nasira ko na lang sila, alam mo ba? Tumingin sa kanya si Septimus, puno ng pag-aalinlangan. Hindi siya naniwala sa kanya noong una. Ang 2 mataas ang nagtayo ng mga ito, at ikaw, isang batang may singhot, ang nagtayo at nagsabing kaya mo silang sirain. Kahit ang talento ay may hangganan. Gayunpaman, ang kumpiyansa ni Ethan ay masyadong tapat para ipagwalang bahala na lang ang pag-arte. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ethan, napawi ang kanyang pag-iisip ng may ngiti, "Senior, ano ang kailangan mo sa akin? Paano ako makakatulong? Nako, nahuli kang naglalako. Ngayon gusto mo pa akong idamay dyan. Hahaha, senior, hindi mo naman pwedeng sabihin yan kung ikaw ang pumunta rito para sa isang bagay. Ngayon, nilapitan mo ako na may layuning subukan ang aking mga limitasyon, kaya paano ko naman masasabing kasalanan ko ang lahat ng ito?" Tumawa si Ethan at umiling. Kumislap ang mga mata ni Septimus, pinupuri ang kanyang matalas na pag-iisip, ngunit ang kanyang boses ay pareho pa rin. Nako, naparito lang ako para tingnan ang isang bagay at hindi para sa iba pa. Tigilan mo na ang panghuhula mo. Nako, senior, ikaw talaga. Haha, hindi mo ba ako pwedeng maging prangka ng kaunti? Umiling si Ethan, naiinis, "Senior, hindi ka bahagi ng Double Dragon Manor. Dahil nalaman mo ang lihim kong paglalakbay sa sagradong minahan, wala ka ng dahilan para pumunta at tanungin ako. Pero pumunta ka pa rin. Ang paulit-ulit mong pagtatanong tungkol sa pakikipag-ugnayan sa akin ay nangangahulugan lamang na mayroon kang 2 layunin. Una, mahalaga pa rin sa iyo ang Double Dragon Manor at gusto mo itong protektahan sa pamamagitan ng pag-alis ng panganib, kahit na madali lang sana iyon kung magbibigay ka ng pahiwatig tungkol sa mga kilos ko. Naiwan mo na ang pangalawang layunin mo, ang makinig ng mabuti. Sa tingin ko, mas malaki ang posibilidad na ito. Dahil iyon ang layunin mo, kailangan mo ng isang tagaloob na nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa kasalukuyang Double Dragon Manor. Hindi ba't sinabi mo mismo na matagal ka nang wala? Nang makita si Ethan, nanginig ang balbas ni Septimus. Humagalpak siya ng tawa at umiling, "Isa kang maliit na kakatwa, alam mo ba yon? Naintindihan mo ako hanggang sa kahuli-hulihang detalye. Kaya pala sa laban kontra sa Demon Soul Sect, hinayaan mong makialam si Woody, na matagal nang hindi kalabanan, sa halip na ang iba na makikinig din. Dahil mas magaling pa siya. Hahaha, kapag gumagamit ng iba, kailangan isaalang-alang ang bawat aspeto. Si Woody ay maliit at hindi mapagkakatiwalaan. Bagamat minsan, sa ilang mga bagay, tanging mga maliit na tao lamang ang makakagawa nito." Kumislap at natawa si Ethan. "Senior, ano ang kailangan mo sa akin? Pakisabi naman sa akin." Nanginig ang mga mata ni Septimus, at sa wakas ay bumaantong hininga siya, "Gusto ko ang espadang sumakit sa iyo." 670. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Ethan habang sumisigaw, "Sagradong sandata." Nanigas ang kanyang puso, at kumunat ang kanyang noo. Hindi niya inakalang ang pagbabalik ni Septimus sa Double Dragon Manor ay para sa sagradong sandata. Ang mas malala pa, ngayong nasa kanya na ang nasabing sagradong sandata. Hindi ba't ang pagsasabi niya ng totoo ay papatayin at pagnakawan siya? Hindi niya maaaring malaman ito kahit kailan. Ano man ang gawin ko, hindi ko dapat hayaang maghinala siyang nasa akin ito. Pero kapag narating niya ang kuweba, malalaman niyang nasa akin ito kahit wala naman ito roon. Paano ko itatago ang katotohanan? Nako naman. Ano ba ang ginagawa ng isang mahusay na eksperto na nakatuon sa isang sagradong sandata? Bihira lang ito kahit para sa akin, kaya bakit ko na lang isusuko?
Nang makita ang mabigat na tingin ni Ethan, naghinala si Septimus. Anong sinabi mo? Sagradong sandata. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Pagpasok ko sa kuweba, nakita ko ang isang mapanganib na mahabang espada na may matalas na espiritualidad na kusang gumagalaw. Muntik na nitong bawiin ang buhay ko. Imposibleng pareho ito ng mga espiritual na sandata, kaya sa isang sandali ng inspirasyon, tinawag ko itong sagradong sandata, hahaha. Nagsinungaling si Ethan habang nagsisimulang magdaldal. Tumango si Septimus na parang natural lang. Naiintindihan ko. Ikaw mismo ang nagpangaan dito. Akala ko alam mo ang kasaysayan ng Atlas Sword. Espada ni Atlas. Napasinghap si Ethan. Tumango si Septimus, oo, ang Atlas Sword. Ang 5 rehiyon ng kontinente ay pawang may sagradong minahan. Sa mga sagradong minahang iyon, sa loob ng mahabang panahon, ang kalikasan mismo ay humubog ng isang banal na espada upang bantayan sila. Ang kanlurang lupain, ay ang Atlas Sword na ito, ang gusto kong makuha. Pero, dahil matagal ko nang nilisan ang mga lupain sa kanluran, nawala na ako ng karapatang makuha ito sa pamamagitan ng normal na paraan. Ang magagawa ko na lang ay ang sakupin ito ng sapilitin. Bumantong hininga si Septimus at umiling, kaya nga umaasa akong makukuha ko ang mapa na nagpapakita sa akin ng daan patungo sa sagradong minahan at makuha ang Atlas Sword. Kaya pala. Tumango si Ethan nang may pag-unawa, bagamat lalong lumalim ang kanyang kunot noo. Pero nang makita ko ang Atlas Sword, mabangis ito. Muntik na akong mapatay nito, at halos hindi ako nakatakas. Sigurado ba si Sir na kaya mo itong supilan? Siyempre naman. Ngumiti si Septimus nang may pagmamalaki, ang Atlas Sword ay isang sagradong sandata sa mundong ito, walang kapantay sa lahat ng iba pang espada na naroon. Kahit ang isang taong kasing level ko ay mahihirapan itong supilan. Hindi rin ito makakaalis sa sagradong minahan, kaya mas lalo itong nagpapahirap. Pero lumaki akong nagsasanay gamit ito habang nasa Double Dragon Manor. Magninilay-nilay tayo sa mga iniisip ng isa't isa hanggang sa puntong tayo ay iisa. Minsan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makuha ito. Dahil sa dami ng mga sagrado bato sa aking singsing, ang Atlas Sword ay susunod na lang sa akin. Pero alam mo na ang nangyari. Sa aking galit, winasak ko ang 10 sekta, at tinataka ng mga dakila ang lugar na iyon, na napilitan akong umalis. Kung hindi, matagal ko nang kinuha ang sagradong espada at naging makapangyarihan sa lahat ng lupain. Tumango si Ethan, kahit na naghahanda siya ng plano sa isip kung paano pipigilan ang lasenggo. Kaya sinabi niya, dahil hindi mo naman ito gusto noong nakaraan, bakit mo pa ito gugustuhin ngayon? Wala kang pakialam dyan. Nang nasa mahirap na sitwasyon, bumulong si Septimus at tumitig kay Ethan nang may kumpiyansa, nako, hindi ba't sinabi mong nakita mo ang daan sa mga monitoring array? Wala akong pakialam kung totoo man o hindi, gusto ko lang na iguhit mo sa akin ang ligtas na landas, at gagawin kong sulit ang iyong oras. Aba! Natigilan si Ethan, hindi alam ang gagawin. Kung gagawin niya iyon, para na rin itong pagsilyo ng kanyang kapalaran. Halos nakikita na niya si Septimus na papalapit sa kuweba ngunit wala itong mga sagradong bato at mga sagradong sandata. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagkabigla, mababaliw na siya. Hindi ba niya ako papatayin sa galit niya? Pakiramdam ni Ethan ay iniabot niya ang lubid para itali ang sarili. Senyor, naisip mo na ba na ang espada ay maaaring tumanggap ng iba bago ka? Hindi posible yan. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ang espada ay may kalooban at hindi basta susunod kahit kanino. Maliban na lang kung nagliwanag ang mga mata ni Ethan sa pag-asa. Nagdilim ang kalooban ni Septimus, maliban na lang kung ang mataas na tao ay hindi nag-abala sa espada. Ang Atlas Sword ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mataas na tao, at tiyak na makikinig ito. Kung gusto nila itong igalaw, susunod ito. Sa madaling salita, hindi ikaw ang tunay na pag-ibig ng espada. Umiling si Ethan at bumantong hininga. Makakapanatag ako dahil alam kong may isang taong madaling kasuhan. Kaya naman, kumuha siya ng isang blankong jade slip, nilagyan ito ng tamang landas, at saka ipinakita kay Septimus. Sa sandaling ito, magkasama sila sa sitwasyong ito, walang sino man ang kayang magpatalo sa isa't isa.
Kinuha ito ni Septimus at tumawa, magaling. Kaya ko na ngayon. Hahaha, salamat, bata. Hindi problema yan. Prangka at tapat na tao si Senior, at sigurado akong hindi mapapansin ang pagtulong niya kay Senior, hahaha. Tinabig siya ni Ethan na may inosenteng mukha, kahit na halatang may kahulugan ang mga sinabi niya. Kumunat ang noo ni Septimus, alam ko lang na kapag sinabi ko sa iyo ang dahilan ko, susubukan mong makipagtawaran sa akin. Sabihin mo na, ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat para makamit ito. Senior, paano mo nasabi yan? Hindi naman ako maliit. Walang kwenta ang simpleng mapa. Nagkunwaring mahinhin si Ethan. Umikot ang mga mata ni Septimus at nanukso, iligtas mo ako. Dahil sa matalas mong pag-iisip, masasabi kong hindi ka basta-basta mawawala ng kahit ano. Ngayon, may utang ako sa iyo, at sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo na magpapahirap sa akin. Hindi, kailangan ko itong bayaran ngayon. Ano sa tingin mo ang nararapat na gantimpala na maihahambing sa isang sagradong sandata? Ngumisi si Ethan. Ngumiti siya ng paika-ika, ngunit hindi siya humingi ng kahit ano, hinayaan na lang niya itong mag-isip ng presyo. Nakakaakit ito sa konsensya ng isang tao. Bukod pa rito, walang paraan na ang isang malaking tao na tulad mo ay magiging kuripot sa isang junior. Nakatitig kay Ethan, umiling si Septimus, nako, ang talas mo talaga, para mapilitan akong sabihin yan para hindi ka matalo. Hindi rin kayang lokohin ng matandang tulad ko ang isang bata. Plano ko sanang bigyan ka ng cultivation method o martial arts, pero huwag mo nang isipin yan. Dahil sinabi mong dapat itong tumugma sa halaga ng espada, ang isang cultivation method lang ay magmumukhang insulto. Totoong totoo. Umiling si Ethan, habang ang ngiti ay laging naroon. Wala siyang pakialam sa kahit anong manual. Ano kayang maisip ng mortal na sakuna na karapat-dapat sa kanyang atensyon? Ang gusto niya ay pangako ng isang tunay na eksperto. Iyon na ang tunay na gantimpala. Nag-isip sandali si Septimus, saka pumalakpak, sige, gagawin kong exception ito at bibigyan kita ng isang sekretong sining na personal kong nilikha. Tiyak na sapat na ito. Kumislap ang kamay ni Septimus, at isang berdeng piraso ng jade ang dumapo sa kanyang palad. Kinuha ito ni Ethan at pumikit nang mabasa niya ang Twin Soul Art. Tama, iyan na nga. Tumago si Septimus habang nakangiti, nako, katulad kita noong araw, kasing talentado at kasing mapagmalaki mo. Senior, masasabi mo bang gantimpala ito? Medyo, pero oo rin. Dahil lahat tayo ay bubuo ng ating mga kaluluwa sa Radiant Stage. Kumislap ang mga mata ni Septimus, at nagbigay siya ng malabong ngiti. Gulat na gulat, tila nalilito si Ethan. Sino ang mag-aakala na isa pa siyang may kapangyarihang ethereal stage sa Radiant Stage? Alam ni Ethan na ang dahilan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan ngayon ay dahil sa asul na apoy. Samantalang si Septimus ay umaasa lamang sa kanyang sarili upang maabot ito. Isa siyang tunay na henyo. Ngumiti si Septimus, nako, akala mo ba talaga ikaw lang ang henyo? Hindi naman ako kukulangin sa talento mo noong mga panahong iyon. Paano pa kaya sa tingin mo nalampasan ko ang dalawa kong amo at nakamit ang titulong pinakamalakas sa kanlurang lupain? Ang lahat ng aking tagumpay ay dahil sa pagkakaroon ng kambal na kaluluwa. Itinaas ni Septimus ang dalawang daliri, at nagsimula itong magliwanag na kulay asul bago dumampi sa noo ni Ethan. Sa isang iglap, nagbago ang paningin ni Ethan, lumitaw sa isang gininto ang mundo. Doon, isang mapagmataas na espada ang nakatayong matatag na may malaking prismatikong dragon na nakapalibot dito, dala ang mga pangil at kuko nito. Ito ay walang iba kundi isang kaluluwa ng dragon sa langit. Whoosh! Bumalik na sa realidad si Ethan. Senior, iyan ay. Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa gulat. Ngumiti si Septimus ng may pagmamalaki, nakikita mo ba yan? Iyan ang kambal kong kaluluwa. Isa ang kaluluwa ng espada, at ang isa naman ay ang kaluluwa ng dragon sa langit. Pareho silang umiiral ng sabay, kaya naman mas malakas ang kaluluwa ko kaysa sa iba. Kaya ako ang naging pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Ang susunod na magkakaroon nito, bata, ay ikaw, hahaha. Nanginginig si Ethan, ang kanyang mukha ay namangha sa kanyang nakita at narinig.
Hindi kailanman lumitaw ang kambal na kaluluwa kahit sa sagradong domain dahil ang dalawang kaluluwa ay nangangahulugan na kailangan nilang lumaban para sa kataas-taasang kapangyarihan. Gayunpaman, ang dalawang kaluluwang iyon ay mapayapang nabubuhay sa iisang lugar. Anong nangyayari? Kumislap ang mga mata ni Ethan habang nakapatong ang mga ito sa Jade Sleep. Kaya kahit ang mortal domain ay mayroon ding ilang magagandang bagay. 671. Ang pagkabuo ng kaluluwa ay karaniwang nangyayari lamang ng isang beses, sa ethereal stage, ang kulminasyon ng espiritu ng isang tao. Nang makita si Ethan na nakatitig ng mabuti sa Jade Sleep, tumango si Septimus at nagpaliwanag. Gayunpaman, Ethan, iba tayo. Narating na natin ang tugatog sa Radiant Stage at nabuo na natin ang ating mga kaluluwa. Sa ganitong paraan, mabubuo natin muli ang ating kaluluwa. Seryosong nakinig si Ethan sa bawat salita niya. Matigas ang mga mata ni Septimus habang nagbabala siya. Ngunit ang pagkakataong ito ay may ilang mga kondisyon. Isa na rito ay ang pangalawang pagbuo ng kaluluwa ay kailangang mas malakas kaysa sa una, kung hindi ay makakasagabal ang unang kaluluwa at magpapahirap dito. Madali lang yan dahil halata naman. Dahil nabuo ko ang kaluluwa ko sa Radiant Stage, mas lalakas ang espiritu kapag naabot ko na ang Ethereal Stage. Nagsalita si Ethan na parang halata naman. Ngumiti si Septimus at umiling, hahaha, para sa iba, maaaring ganoon nga, pero magiging hamon ito para sa iyo. Bakit mo nasabi yan? Nagtaas ng kilay si Ethan na may pag-aalinlangan. Nagningning ang mga mata ni Septimus habang nagpapatuloy, ito ay may kaugnayan sa pangalawang kondisyon ng kambal na kaluluwa walang bundok na mas mataas. Dahil kailangang gamitin ng pangalawang kaluluwa ang iyong espiritu, dapat itong maging mas malakas kaysa sa unang kaluluwa upang mapigilan ito at mabuo. Kung hindi, ito ay isang pagkabigo. Iyon. Nakikita ko. Nanginginig ang noo ni Ethan, naiintindihan na niya ang sinasabi niya. Ang kaluluwa ng dragon sa langit ay nag-iisang mundong enerhiya na nag-iiba sa anyo, isa sa pinakamagaling na kaluluwa na maaaring maging. Kaya ano pa ang maaaring mas malakas kaysa sa kaluluwa ng dragon sa langit? Napansin ni Septimus ang kanyang pag-aalala at bumantong hininga, sayang, hindi mo ako nakilala kanina. O, dahil nakita mo kung gaano tayo magkamukha, binalaan kita noong binubuo mo ang iyong unang kaluluwa. Tulad ng kung paano ko unang binuo ang kaluluwa ng espada, pagkatapos ay ang kaluluwa ng dragon sa langit upang supulan ito at maisakatuparan ang Twin Soul Art. Senior, pagbabalik tanaw lang yan. Hindi ako makapaniwala na kung bibigyan ka ng pagkakataong bumuo ng Heaven Dragon Soul sa unang pagkakataon, hihintayin mo muna ang Sword Soul. Sigurado akong hindi mo alam na posible pala ang Twin Soul. Umikot ang mga mata ni Ethan. Nako! Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Septimus, ngunit tumango siya, totoo. Noong binuo ko ang kaluluwa ng espada, wala akong pagkakataong mabuo muna ang kaluluwa ng dragon sa langit. Gayunpaman, ito ang nagbigay sa akin ng ideya kung paano makamit ang kambal na kaluluwa ngayon. Paano kung bumuo ako ng kaluluwa ng dragon sa ikalawang langit? Nagliwanag ang mga mata ni Ethan. Dahil nahirapan ang pangalawang kaluluwa na malampasan ang una, mas mainam na gawin silang pantay. Kailangan ko lang maghanap ng 10 kaluluwa ng dragon sa mundo. Gaano kaya kahirap iyon? Gayunpaman, umiling si Septimus. Nako, alam mo naman na hindi sapat ang isang bundok para sa 2 tigre. Kung ang isang tao ay bubuo ng kambal na kaluluwa na magkapareho ang uri, isa itong tunay na paghihirap. Kaya naman hindi maaaring magkaroon ng 2 kaluluwang halimaw ang isang tao. Kung gusto mong magsama sila, kailangan silang magkaiba. Kapag sinubukan mong bumuo ng isa pang kaluluwang dragon sa langit, ang una mong kaluluwa ay hindi basta-basta uupo. Ipaglalaban nito ang sarili nitong lupain at sisiguraduhin mong mabibigo ka. Na magdadala sa atin sa ikatlong kondisyon, ang pagkakasundo. Kunin natin ang iyong silid, halimbawa. Maiinis ka kung may pumasok ng walang imat ngunit hindi man lang lumilingon kapag may langgam na nakalusot. Bakit ganoon? Dahil hindi mo ito nakikita bilang banta sa iyong mga interes. Parang itinuturing mong iyo ang silid na ito, at makikita rin ito ng langgam bilang kanilang pugad. Namumuhay kayo ng may pagkakasundo kahit na magkasama kayo sa iisang silid. Naiintindihan ko.
Sa madaling salita, ang kaluluwa ng dragon sa langit ay nakikita ang kaluluwa ng iyong espada bilang isang prop lamang. Ang kaluluwa ng dragon sa langit ay isang reptilya sa kaibuturan, kaya't ang dalawa ay walang conflict of interests, na nagreresulta sa pagkakasundo. Nagliwanag ang mga mata ni Ethan. Tumanggaw si Septimus, ganoon talaga, anak. Bagamat kakaiba ang espiritu, ang kaluluwa ay kambal, na nakapatong dito ng may pagkakaisa. Kung paano ito makakamit, nakasulat lahat sa sining na iyon. Gawin mo ang iyong makakaya at basahin itong mabuti. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo, hahaha. Pero senyor, kahit naiintindihan ko na ang lahat ng iba pang bagay, paano ako bubuo ng kaluluwang mas malakas kaysa sa kaluluwa ng dragon sa langit? Pakipaliwanag naman po sana ako, senyor. Nag-isip sandali si Ethan, saka ikinuyom ang kanyang mga kamay. Umiling si Septimus, wala rin akong solusyon. Swerte lang ang lahat, hahaha. Tumalikod si Septimus at umalis. Tumakbo siya palayo. Sa anumang kaso, ginantihan ko ang pabor at pinalaya ang aking sarili mula sa tali na ito. Ang iyong tagumpay ay nakasalalay na lamang sa iyong mga balikat. Wala rin naman akong kapangyarihan, hahaha. Teka, senyor. Nagmamadaling sabi ni Ethan, ngunit hindi na niya naramdaman ang matandang lalaki sa paligid. Sus Mariosep, matandang buang, at ang kawawa mong pabor. Binigmoyin ako ng twin soul art at naintriga ako, tapos iniwan mo lang akong lasing at walang gana noong panahong mahirap. Ano ngayon? Alam kong halos imposibleng sanayin ang kakaibang sining na ito, pero ngayon ay naiinis na ako kaya hindi ko na ito kayang bitawan. Naku, walang utang na loob na matandang lalaki. Malinaw na ginamit mo yan para akitin ako. Paano ako makakabuo ng kaluluwang mas malakas kaysa sa kaluluwa ng dragon na yan? Walang silbi sa akin ang sikreto mong espesyal na sining. Pero iba ang naisip ni Ethan. Gusto ni Septimus ang sagradong sandata na ibinigay ko sa kanya. Ang mapa na iginuhit ko para sa kanya ay haantong lamang sa wala. Kaya hindi ito pabor, kundi isang praktikal na biro. Kaya hindi na niya naramdamang niloko siya. Nasa akin na ang responsibilidad kung paano ito susulitin. Ang mahalaga ay nakaalis ako ng walang anumang parusa. Wala nang saysay na alalahanin pa ito. At kaya, kumislap ang kamay ni Ethan, at lumabas ang blood infant mula sa kanyang katawan at naging malademonyong espada na hawak niya ngayon. Nang tiningnan niya ang pommel, nakita niya ang salitang Atlas na nakaukit doon. Naku, Atlas Sword, nagmamadali ako noon kaya wala akong oras para alamin ang pangalan mo. Ngayon ko lang naintindihan na iyon talaga ang gusto ng matandang iyon. Sana lang hindi na siya bumalik sa akin para kunin iyon, kung hindi ay tapos na ako. Sinundan ni Ethan ang talim habang sinasabi niya. Gayunpaman, nang sandaling iyon, muling narinig ang matandang boses ni Septimus, siya nga pala, bata, sa palagay ko ay hindi mo na maitatago ang iyong sugat sa labanan. Kapag nalaman ito ng dalawang dakila, mapapahamak ka. Ah, senyor, nakabalik ka na pala. Gulat na gulat, dali-daling isinaksak ni Ethan ang espada sa kanyang tiyan, tinagos ito sa kanyang katawan, dahilan para mapangiti siya habang umaagos ang dugo. Humajijik ang mahabang espada at naging blood infant bago nagtago sa kanyang katawan. Nakatitig sa kanyang tiyan, at kinagat ni Ethan ang kanyang mga ngipin. Bulag ba ang lalaking ito? Bumalik na ang matanda, pero naantala pa rin ang pagtatago. Paano kung malaman niya? Mabuti na lang at ang sugat sa pagkakataong ito ay lalim lang ng balat. Hindi pinansin ni Ethan ang pananakit niya sa sarili at sumagot, salamat sa iyong pag-aalala, senyor, pero mayroon akong magandang plano. Mabuti naman. Pero kung sakaling may mangyaring masama sa'yo, huwag mo na lang akong kaladkarin papunta roon at sabihin na lang kung ano ang nangyari sa'yo. Kung hindi, malamig na ngumiti si Septimus at bumantong hininga, sayang naman at maraming nakatingin sa'yo. Sa simula pa lang ay aasikasuhin ko na sana ang gulo na ito para lang mapanatili ang malinis na konsensya, pero kabaligtaran lang ang magiging epekto nito ngayon. Nanginig ang pisngi ni Ethan, at inikat niya ang kanyang mga mata sa pag-ungol ng matanda. Sinisigurado ng lalaking ito ang problema. Salamat sa Diyos at naliligo na ako at interesado na ang lahat sa akin. Hindi niya ako hahawakan dahil mas lalala lang ang sitwasyon.
Kung hindi, kung walang makakatuklas sa sikreto niya, mabubury siya sa mundong ito. Dahil tahimik ang labas ng kanyang silid, inakala niyang nakaalis na ang matandang lalaki. Huminga ng malalim si Ethan at tiningnan ang jade slip na hawak niya. Hawakan mo na lang siguro kung sakali. Malalaman ko pa ang iba pagkatapos kong masuri ng mabuti. Maingat na binasa ni Ethan ang jade slip. Nanginginig ang kanyang mukha habang malalim ang kanyang binabasa. Habang tumatagal, lalo siyang nasasabik. Si Septimus ay isang tunay na henyo para makabuo ng ganitong mystical na sining. Sayang naman at galing siya sa mortal domain at hindi maganda ang simula. Kung galing lang siya sa sacred domain, baka umabot siya sa saint level. Kinabukasan, punong-puno ang arena sa loob lamang ng ilang minuto. Lahat ay nagtutulakan at nagmamadali para makuha ang pinakamagandang upuan, nasasabik sa susunod na mangyayari. Tutal, ang labanang ito ay may malaking kahalagahan, ang labanan ng pinakadakilang underdog na nabuhay na nakikipaglaban sa pinakamalakas na sekta ng gitnang tatlong pangkat, ang Sword God Sect. Kinilala rin ang Sword God Sect bilang isa na nasa ilalim lamang ng isang superior na tatlong pangkat. Sa madaling salita, kung mananalo ang Demon Scheming Sect sa hamong ito, banta nila ang posisyon ng tatlong nakatataas na sekta. Maging ito man ay ang mga pambansang delegado o ang iba pang mga pangkat ng sekta. Lahat ay narito upang panoorin ang pagbuo ng kasaysayan. Malaki ang posibilidad na magbabago ang status quo at sphere of interests ng mga kanluraning lupain pagkatapos ng laban na ito. Isa pang dahilan kung bakit dapat silang magbigay ng matinding atensyon. Clara, nandito rin ang tatlong nakatataas na sekta. Tingnan mo kung gaano sila kaseryoso. Siguradong nakakaramdam sila ng panganib. Itinuro ni Rowan ang ilang sekta habang nagsasalita siya ng may pagkabigla. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba talaga ay nagbabanta ang Demon Scheming Sect sa tatlong nakatataas na sekta na hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon? Maliwanag ang ngiti ni Clara, kapag pumasok siya, walang ligtas na posisyon. Maraming beses ko na itong nasaksihan kaya naging pangkaraniwan na lang ito. Habang lumalaki at lumalakas sila, mas malamang na mapabagsak niya sila mula sa kanilang trono. Natural lang nakabahan, hahaha. 672. Sister Clara, ganoon kalaki ang paniniwala mo sa kanya. Ang susunod na 4 na sekta ay nasa ibang-iba na ang antas kumpara sa mga nauna. Kumikislap ang mga mata ni Dana. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Clara, isa siyang manggagawa ng himala. Kung mayroon man siyang gustong gawin, walang imposible. Hindi ko ito pinagdududahan. Nanlamig ang puso ng iba habang nakatingin sa kanya. Tanging si Carmelo lamang ang naging mabigat at malungkot ang mukha. Swoosh! Bumalik na ang hukom sa gitna ng entablado. Yumuko siya sa harap ng mga exalted double dragon na nakaupo sa pinakamataas na pwesto at pagkatapos ay sumigaw, mga disipulo ng Demon Scheming Sect at Sword God Sect, pumasok kayo. Habang sinasabi niya ang kanyang mga salita, pumasok ang dalawang grupo. Pinangunahan ni Welten ang Sword God Sect, bagamat tila nawala na ang kanyang casual na ugali, na ngayon ay may seryoso at seryosong hitsura. Siyempre, pinamumunuan ni Ethan ang Demon Scheming Sect, pero sa pagkakataong ito ay siyam na lamang sila, kasama si Woody. Malinaw na ang lalaki ang nagtamo ng pinakamalalang sugat kahapon at hindi siya kayang lumaban. Habang nasa arena ang mga disipulo ng magkabilang panig, nagkatinginan ang hukom, pagkatapos ay nagsalita kay Ethan, ang Demon Scheming Sect ay mayroon lamang siyam na kalahok at nasa kawalan. Mayroon ba kayong kapalit? Salamat sa iyong pag-aalala, nakatatanda. Ang mahalaga sa Demon Scheming Sect ay kalidad at hindi dami. Lalaban kami kahit may kulang sa amin. Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay, tinamaan ang isang magiting na figure at nakuha ang respeto at paghanga ng mga tao. Tumango ang hukom at bumaling kay Welten para sa kanyang tugon. Ngumiti lang si Welten at inilahad ang kanyang mga kamay sa kanya at sa Demon Scheming Sect. Ang aking Sword God Sect ay hindi yung sasamantalahin ang sandali ng kahinaan ng isang tao, ngunit ang Demon Scheming Sect ay napakalakas kaya kailangan natin itong seryosohin. Kahit na isa na lang ang natitira, kapatid na Kindstone, lalabanan pa rin natin siya, lahat kaming 10 ay determinado gaya ng dati. Kaya naman, hahaha, kapatid na Kindstone, sana'y magpakita ka ng kaluwagan. Masyadong magalang si Brother Wen.
Ikinuyom din ni Ethan ang kanyang mga kamay, kumikislap ang kanyang mga mata. Si Welton ay talagang tuso at karismatiko. Wala siyang kaiabangan na bumabagabag sa mga may katayuan, wala siyang kaduwagan ng isang talunan. Sa halip, nagpapakita siya ng isang mapagpakumbaba at matatag na saloobin, ang kanyang kabaitan ay nagtatago ng isang walang awa na kalikasan. Hindi niya nawawala ang kanyang pagmamataas at hindi rin niya ito ipinagmamalaki. Bagamat hindi ito magpapatingkad sa kanya bilang namumukod tangi, nakakakuha siya ng respeto sa pamamagitan ng kanyang mabait na kalikasan. Tulad ng sabi nila, ang gentle sword ay matalas at makinis. Dahil magkasundo ang magkabilang panig, sisimulan na natin ang laban. Iwinasiwas ng hurado ang kanyang kamay at sumigaw, buksan ang dimensyon. Nagsisimula na ang huling laban sa gitnang tatlong sekta, sa pagitan ng Demon Scheming Sect at Sword God Sect. Whoosh! Muling umakyat sa entablado ang dalawang elder na iyon at nagbukas ng daan patungo sa lambak. Ngumiti si Welton at mabait na nag-alok, Kuya Kindstone, sumunod ka na. Nako, Kuya Wen, susunod ako sa iyo. Gumanti si Ethan ng kanyang kilos, at ang magkabilang panig ay naglaho sa isang puting kislap. Hangang-hanga ang mga manunood. Hindi mabangis ang Demon Scheming Sect sa lahat ng lumalakad sa kanila. Sa pinakamababa, sa Demon Soul Sect at Sword God Sect, ang isa ay demonyo at ang isa ay matuwid, mukhang medyo pala kaibigan sila. Nangangahulugan iyon na ang brutal na kapalaran ng Heaven Trailing Sect ay may dahilan. Masyado ka lang mayabang. Bakit ka naman igagalang ng iba kung magbabante ka naman sa iba? Di nagtagal, naunawaan ng mga tao ang kilos ng mga sekta. Ang Demon Soul Sect ay pinahahalagahan ang tungkulin at pasasalamat, ang Sword God Sect ay nanatili sa seremonya, at ang Demon Scheming Sect ay tumugon ng parehong barya depende sa kanilang kalaban. Tungkol naman sa Heaven Trailing Sect, napalingon ang mga mata ng karamihan sa kanilang kinaroroonan at nakita ang dalawang tao lamang. Si Owen, kasama nila, ay mukhang mapait at nakatitig kay Ethan nang may buong puot na kaya niyang tipunin. Ang pag-uugaling ito ay nagdulot ng paghamak ng mga tao. Mamamatay ka sa pagyayabang, tanga. Bigla na lamang nakagawa ng desisyon ang mga tao. Kung magbabago ang katayuan ng siyam na sekta sa kompetisyong ito, may ilang malalakas na imperyo ang magkukusa na mag-imbite ng ilang sekta sa kanila. Siyempre, mas malaki ang magiging benepisyo para sa magkabilang panig. Bagamat ang malupit na ginawa ng Demon Scheming Sect sa Heaven Trailing Sect ay nakapagbigay sa kanila ng kanilang pagkasuklam, ang sumunod na dalawang laban ay nagpakita kung gaano sila kabayani, na nagpabago sa pananaw ng publiko. Tungkol naman sa pagkasuklam, lahat ito ay nalipat sa Heaven Trailing Sect. Sigurado na sila ngayon na karapat-dapat sila sa kanilang natanggap. Sino ba nagsabi sa iyong maging malandi? Ang isang maliit at walang humpay na pidentikong sekta ay hindi kailanman magkukulang. Sa ganitong paraan, isinulat ng mga nagpopondo ang Heaven Trailing Sect bilang ang pinakamasamang sekta na mayroon. Maliban na lang kung wala silang ibang pagpipilian sa bagay na ito, hindi nila ito kailanman tatanggapin. Kung hindi, babasurin nila ang anumang pagtatangka ng sektang ito na makarating sa kanilang mga lupain. Para bang nararamdaman niya ang paghamak at pandidiri ng lahat, tinitigan sila ni Owen, at sila ay natigilan sa takot. Pagkatapos ay bumalik si Owen sa pagkamuhi kay Ethan ng may pagngangalit ng mga ngipin. Hindi ba't siya ang biktima rito? Paano siya nakatanggap ng galit sa publiko pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya? Wala naman talagang saysay. Bamulong si Elder Chi, mabigat ang mukha. Gayunpaman, nang sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig nila, Elder Chi, Batang Panginoon Ren, nais ng aking Panginoon na magpadala ng mensahe kay Sect Leader Ren. Gusto mo bang makipag-usap? Sino ka? Lumingon ang dalawa at nakita ang isang taong nakabalot ng itim, nanginginig at nagbibigay ng pakiramdam ng panghihina. Para bang kayang-kaya siyang patumbahin ng isang mahinang simoy ng hangin. Nakayuko ang kanyang ulo, nakaharang sa kanyang mukha. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang maputlang mukha ay naroon para makita ng lahat, na ikinagulat ng dalawa. Woody, ano ang kailangan mo? Samantala, ang koponan ni Ethan ay nakabalik na sa lambak. Tulad noong nakaraan, tumalon siya pabalik at sinabi kay Welton, tulad ng sinabi ko. Sino ang makakapantay sa akin?
Bago pa siya matapos, panunokso ni Welten, alam kong gagawin mo ito, kaya nakaisip ako ng perpektong paraan para harapin ang 8 bodyguard mo. 8. Tumaas ang kilay ni Ethan at nanokso, isa kang eksperto sa ethereal stage, at mayroon akong 6 na makakapantay sa iyo. Kahit na may isa kang sugat, sapat na ang 5. Kaya saan mo nakuha ang 8? Isa pa, lahat kayong 10 ay eksperto sa ethereal stage. Madali mo silang mahawakan. Hahaha, hindi pwede yan. Dahil si Kuya Kindstone ang nag-organisa ng paglilitis na ito, kailangan ko itong harapin mismo. Hindi ba't makakamit ko ang paghamak ni Kuya Kindstone sa pamamagitan ng paggamit sa mga nakababata kong kapatid para lutisin ang mga problema? Ngumiti si Welten. Tumango ang 9 na iba pang disipulo ng Sword God Sect, kasama na si Troy. Umatras sila at mukhang seryoso, determinadong hindi makialam. Napakurap si Chanlong at nagalit, Welten, sinasabi mo bang kaya mo kaming 8 na magkasama ng mag-isa? Nako, ang yabang naman. Maaaring nasa ika-4 na patong ka, pero mayroon kaming 2 sa ika-3 patong, 1 sa ika-2 patong, 2 sa unang patong, at 5 eksperto sa ethereal stage. Kahit ikaw ay hindi kayang talunin kami. Iyan ay kailangan pang makita. Ngumisi si Welten, minsan, ang pagkakaiba sa cultivation ay hindi sumasalamin sa pagkakaiba sa lakas. Si Brother Kindstone ang perpektong halimbawa nito, laging kayang malampasan ang kakulangan sa pinakamatinding paraan. Bagamat isang patong lang ang pagitan natin, ang ating mga kalakasan ay ibang usapan na, hahaha. Tumawa si Welten at sumigaw, Kuya Kindstone, malapit ka ng lumaban. Warm up lang ito. Sandali lang, haharapin ko na ang mga taong ito, na wala nang magagawa. Ang lakas ng loob mo. Pinagluloko mo lang kami ng walang dahilan, di ba? Sa tingin mo ba ay maaabot mo agad si Stuart Kindstone? Bamantong hininga si Chanlong at nagbigay ng Senadorios. Sa isang iglap, isang sil na 100 metro ang taas ang lumitaw sa itaas at sumalpok kay Welten. Walang pakialam si Welten, dahan-daang itinuro ang 2 daliri sa unahan. Swoosh! Isang alon ng espada ang bumangga sa malaking selyo na nagpalipad dito. Pagkatapos ay nawala ito sa kalagitnaan, matapos makabalik kay Chanlong. Nanginig si Chanlong at dumura ng dugo. Napaluhod siya, hindi na muling makatayo. Ano? Isang suntok lang. Nagkagulo ang mga tao, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Para sa kanila, si Chanlong ang pangalawa kay Ethan sa lakas. Hindi nila kailanman inisip na posible na kahit na ang pagkakaiba lamang ng isang layer, kahit na matanggal ang kaluluwa, ay matatalo pa rin pagkatapos ng isang suntok. Walang saysay ang ganoong pagkakaiba. Lahat sila ay naging seryoso habang pinapanood si Welten. Kahit si Ethan, kahit wala siyang pakialam, ay mayroon pa rin siyang malabong ngiti. 673. Pasensya na, Kuya Chi. Nagpahinga na lang ako, at dapat ay humiga ka lang dyan ng 6 na oras, at magiging maayos ka na. Nagpatuloy si Welten sa paglalakad, nagsalita ng mga salitang pampalubag loob kay Chanlong na parang nagpapakita ng pakikiramay sa natalo. Ngunit ang tingin na nakita niya mula kay Chanlong ay parang pagtanggi at galit. Isa itong hayagang kahihiyan. Hindi si Welten ang tipo ng taong mapangahas, o baka hindi man lang siya nilayo na ipahiya. Gayunpaman, dahil natabig ng isang daliri ang kanyang buong atake, ito ang pangalawang pagkakataon na nakatanggap ng gabay ang henyo ng Demon Scheming Sect na ito, lalo na si Ethan. Ito ang agwat sa lakas. Ito ang agwat sa pagitan ng nangungunang 3 sekta sa gitna at ng 3 sekta sa ibaba. Oo, hinahamon nila ang 3 nakatataas na sekta, ngunit alam na alam ng lahat kung sino ang pasimuno. Maliban sa isang kakaibang tulad ni Ethan, na kayang harapin pa ang mga disipulo ng 3 nakatataas na sekta, ang iba ay mga material pa rin ng 3 nakababang sekta. Kahit anong panlilin lang ang gamitin ni Ethan para mapalago sila sa antas ng sekta ng gitnang 3, ang simpleng pakikipaglaban sa isang tunay na henyo ng sekta ng gitnang 3 ay nagpapakita kung gaano pa sila kalayo. Kahit ang Heaven Trailing Sect at ang kanilang mga duwag na disipulo, hindi ba't mayroon silang kambal na Kong? Tinalo silang 6 na parang walang nangyari. Nang makialam si Ethan ay saka lang sila naayos.
Sa laban ng Demon Soul Sect, malinaw na mas mahina si Yunfeng kaysa sa kanila ng isang patong, ngunit sumulong siya sa sunod-sunod na laban. Hindi pinansin ang huling tatlo, ang unang tatlong laban ay isinagawa ng buong lakas. Nakipaglaban siya sa tatlong tao at nanalo pa rin. Sa pagkakataong ito, kalaban nila si Welten, ang pinakamalakas sa gitnang tatlong sekta. Ngayon lang nila naisip kung gaano sila kakulang. Tumangala si Chanlong kay Lianbai at nakitang ginamit nito ang lahat ng mayroon siya ngunit sa huli ay natalo rin siya sa parehong maikling paraan tulad niya. Madali lang ang pagsasanay na ginawa ni Welten, na para bang hindi man lang sulit ang atensyon. Si Welten ay tinawag na magiliw na espada, ang kanyang pag-iisip ay matalas at binibigyang pansin niya ang kagandahang asal. Wala siyang hinamak sa sino man sa kanila. Ngunit kahit na ganoon, dahil sa kanilang matinding kahinaan kaya sila tinanggihan ng matapat na kasamahan na ito. Nagbigay ito kay Chanlong ng matinding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Magkaibang lahi ang mga sekta sa gitnang tatlong sekta at sa mga sekta sa ibaba. Maaaring makakuha sila ng pwesto sa sekta sa gitnang tatlong sekta, ngunit ang paghabol sa isang tunay na sekta sa gitnang tatlong sekta ay mangangailangan ng maraming taon ng pagsusumikap. Dinala sila rito ni Stuart Kindstone, ngunit nasa kanila na ang responsibilidad para sa iba pa. Bumantong hininga si Chanlong sa loob-loob niya, matapos makapagdesisyon. Malaya at walang hadlang si Welten. Hindi nagulat sina Hardy, Luke Kane, at Luna, pinili nilang sabay na atakihin siya. Welten, huwag mong isipin na mas madali ang lahat dahil lang natalo mo sina nakatatandang kapatid na Chi at Bai. Gayunpaman, ang mga salita ni Hardy ay sinalubong ng tatlong mahinang tunog. Sumulyap si Welten sa likuran nila pagkaraan ng ilang segundo. Pagkatapos ay nanigas ang kanilang leeg, ngunit di nagtagal ay natamba sila. Pasensya na, hindi kayo sapat para harangan ang daan ko. Ngumiti si Welten habang lumingon kina Grace, Tai Ying, at Koi Gang, ang tatlo sa Radiant Stage. Nalungkot ang mukha ng tatlo, hindi mapakali at hindi mapakali. Ngumiti si Welten ng mainit, aalagaan namin ang iyong kakatwang Katie wala maya-maya. Kaya't huwag mo kaming istorbohin. Pinagpag ni Welten ang dalawang daliri sa harap ng tatlo, at natamba sila ng walang lakas. Ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect, maliban kay Ethan, ay nasa lupa. Hindi pa natatalo ang Sword God Sect. Bukod dito, mabilis na ginawa ni Welten mismo ang lahat. Natigilan ang lahat ng mga nanood dahil sa gulat. Muntik nang matalo ng isang lalaki ang pinakamalaking underdog sa kompetisyon. Hindi pa naririnig ang ganitong kapangyarihan. Maging ang mga disipulo ng nakatataas na tatlong sekta ay nakikialam na rin. Hindi ko inakalang magiging ganito kalakas si Welten. Ang mga disipulo ng Sword God Sect ay tunay na karapat-dapat mapabilang sa tatlong nakahihigit na sekta. Basta't, tiningnan ni Xander ng mabuti ang labanan sa lambak, lalo na sa nag-iisang Ethan. Naalis na ang huling hadlang na ito. Pagkatapos ay makakaharap natin ang Sword God Sect sa isang hamon. Kumurap si Moyan ngunit nanunuya, iyon lang pala, ang pinakamalaking hadlang at pinakamalaking sakit ng ulo ng Sword God Sect. Maliliit na fries lang ang naubos ni Welten, iniwan ng dragon na ito ng kalaliman. Kahit magtulungan pa ang 10, baka hindi nila siya matalo. Nako, ngayong nabanggit mo na, ngayon lang natin nakitang naglaban ang lahat ng 10 miyembro ng koponan ng Sword God Sect. Pero sinasabi mo bang hindi nila kayang tapatan si Ethan? Gulat na tumingin si Xander kay Moyan, inaamin kong matapang si Ethan, pero hindi rin basta-basta matatalo ang Sword God Sect. Kung 10 laban sa isa, naniniwala akong pantay ang tsansa. Tinitigan siya ni Moyan ng matagal, pagkatapos ay umiling, dahil hindi mo naman tinanggap ang kamao ng pump. Kailangan kong sumang-ayon kay Moyan tungkol dito. Walang duda na ang huling mananalo sa laban na ito ay si Ethan. Tumango si Lazaro. Binigyan siya ni Xander ng kakaibang tingin at napahajejek, Junior brother, sigurado ka ba? Hindi mo rin siya nilabanan. Kailangan mo pa bang itanong yan? Dahil siya ang aking masugid na kaaway, sigurado ako. Kung hindi niya man lang kayang harapin ang maliit na away na ito, paano siya magiging karapat-dapat na maging aking nakatadhana na karibal? Ngumiti si Lazaro, pero naging seryoso siya. At ramdam ko na ang kapangyarihang nagwawala sa kanya ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Kung kaya ko lang tiisin, malamang ay napigilan niya rin ito.
Habang nakatingin sa kanya, tumango si Xander at ipinagpatuloy ang panunood sa laban. Sa kabilang banda, sa Mystical Heaven Sect, ang mga babae ay hindi mapakali sa kanilang pag-aalala para kay Ethan. Itinuro pa ni Dana ang nag-iisang figure, Sister Clara, mag-isa na lang siya ngayon laban sa 10. Magiging maayos ba siya? Kumunat ang noo ni Rowan at humarap kay Clara, sabik sa kanyang sagot. Humph, tapos na ang punk sa pagharap sa pinakamalakas sa gitnang 3 sekta, hihihi. Naunahan ni Carmelo si Clara, nasisiyahan sa kanyang kalagayan. Napatingin ang mga babae rito. Hindi nila maintindihan kung saan napunta ang kanilang pinong batang Panginoon. Simula nang mangyari ang bagay na iyon kay Moyan, lalong naging masama ang kanilang batang Panginoon, kaya naman hindi nila ito kinamumuhian. Hindi alintana ni Clara ang bastos niyang pagsingit. Tiningnan niya si Ethan ng may buong kumpiyansa, hindi mo kailangang mag-alala. Palagi siyang nag-iisa. Hindi mahalaga kung may ilang taong naghihikayat sa kanya dahil kapag may kaharap siyang iba, lagi siyang mag-isa. Mag-isa. Pero laban ito ng grupo. Ni minsan ba hindi niya naisip na umasa sa iba? Kumunat ang noo ng mga babae nang makita nila ang kalmadong tingin ni Ethan. Parang walang ibig sabihin ang pagkatalo ni Welton sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Napansin din ito ni Welton, at lalo siyang naging seryoso. Alam ng lahat na ang tao, sa likas na katangian, ay isang sosyal na hayop. Kahit ang isang nag-iisa, kadalasan, ay nagiging umaasa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Palagi silang nakakaramdam ng kakaiba kapag ang mga taong ito ay nakakasakit. Kahit na mapatunayang walang silbi ang mga taong ito, ang oras na ginugol sa tabi nila ay nagpatunay na mangyayari ito. Gayunpaman, hindi man lang kumibo si Ethan. Para siyang espadang nakatusok sa isang malaking bato, mayabang at hindi natitinag ng sinumang lumalapit dito. Parang hindi siya bahagi ng Demon Scheming Sect, walang kinalaman sa kanya ang mga disipulo nito. Para sa lalaking ito, ang pagkatalo sa Demon Scheming Sect ay hindi katumbas ng pagkatalo sa kanya. Biglang tumawa si Welton, at tumigas ang mukha niya, hahaha, mukhang mag-aaway na naman tayo. Kumislap ang kamay ni Welton at ngayon ay may hawak na berdeng espada na may talas, isang sandatang espiritual para sa ikasyam na baitang, at sumugod kay Ethan. Tinatrato niya ito na parang laro dahil sa mga naunang maliliit na fries. Gayunpaman, kaharap na niya ngayon si Ethan, at ang paglalabas ng kanyang espiritual na sandata ay nagpapakita kung gaano siya kaseryoso sa laban na ito, at buong puso niya itong ibinuhos. Walang lamang na espada ng biyaya, hangin. Whoosh! Parang isang panimulang suntok, sinaksak ni Welton si Ethan gamit ang kanyang espada. Ang matalas na enerhiya sa paligid nito ay napakatalas na halos kayang putulin ang espasyo mismo. Agad niya itong natunton. Tumalon ang puso ni Ethan, kahit na hindi gumagalaw ang mukha nito. Ngumisi siya habang ang kanang mata nito ay kumikinang sa 4 na gininto ang halo. Ika-4 na yugto ng Divine Eye of the Void, Space Crusher. Boom! Parang sumabog ang espasyo mismo, lahat ng halaman na 100 metro ang layo sa paligid ng Ethan ay nagsimulang manginig at maanod palayo sa kawalan. Mabilis na sumugod si Welton at gumanti, ngunit ang kanyang espada ay nasa abot ng Space Crusher, patuloy na gumagalaw at pinapawi ang kaguluhan sa kalawakan. Kasabay nito, ang nawalang espasyong kapangyarihang iyon ay nag-isang dumadagandong na kapangyarihan na walang humpay na dumadaloy sa saklaw ni Space Crusher. Ito ay, enerhiya ng espada na kayang gumala sa loob ng Space Crusher. Sigaw ni Ethan, Sus Mariosep. Masyadong kulang, huli na. Ang enerhiya ng espadang gumagala sa Space Crusher ay nakatuon sa espada, at si Welton ay gumawa ng isang Senadorios. Ang enerhiya ng espadang natipon sa espada ay naglabas ng isang malakas na puwersa na pumutol ng isang butas sa Space Crusher. At ang espada ay diretsyong sumugod kay Ethan gamit ang puwang na ito. Paf! Paf! Umagos ang pulang dugo. Itinaas ni Ethan ang kanyang kanan para hamarang sa takot, ngunit tumagos ang espada sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi napansin ng mga manunood o ng mga mandirigma ang tusong ngiti ni Kindstone. Isang magandang tagumpay. Ito ay gagana ng maayos. 674. Tumulo ang pulang dugo sa lupa, na nagbigay kulay pula sa lupa.
Kumirot ang mukha ni Ethan habang unti-unting nagiging mas madilim ang kulay ng kanyang mukha. Hanggang ngayon, ang kanyang halos walang talo na kanang braso ay nanginginig dahil sa sakit na dulot nito. Napasinghap ang mga babae ng Mystical Heaven Sect, puno ng pag-aalala. Natarante si Dana, Sister Clara, malubha ang kanyang sugat. Bahagyang kumunot ang noo ni Clara, at tumahimik na parang may kumirot sa puso. Mayroon siyang lubos at lubos na tiwala kay Ethan na anuman ang kaharipan nito o kailanman ang lalaking ito ay palaging mananalo. Kahit ngayon, hindi pa rin natitinag ang kanyang paniniwala. Ngunit sa kabila nito, nakakaramdam pa rin siya ng sakit at pag-aalala para sa kanya nang makita niya ang duguan na kanang kamay ni Ethan. Ito ang paninindigan ni Clara. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang walang iba kundi ang babae ni Ethan. Kung ang isang babae ay walang tiwala sa kanyang lalaki, hindi niya kailanman matatawag ang sarili niyang asawa nito. Gayunpaman, mananatili ang kanyang paningin sa kanyang lalaki, at ang pinakamaliit na sugat ay papuno sa kanya ng pag-aalala. Maaaring pakinggan itong magkasalungat, at totoo nga. Bakit ka mag-aalala kung naniniwala kang mananalo siya? Ang pag-aalalang ito ang nagpatunay, sa katunayan, na hindi mo siya pinaniwalaan. Ito ang likas na katangian ng mga kababaihan, puno ng mga contradiction ngunit emosyonal hanggang sa kaibuturan. Tiwala at lamang. Habang nakatingin kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa, hindi kailanman nawala ang tingin ni Rowan sa kanya. Naisip niya ito noon, at bumantong hininga siya pabalik kay Ethan. Mukhang walang magawa at mapait, pero hinahanap-hanap ko ito. Paano ito nangyari? Hindi ko pa siya nagawang kamutin, at isang maliit na welten ang natusok ang braso ng kakatwang iyon. Nabigla si Moyan sa napakalaking pangyayari sa screen kaya't isinigaw niya ang kanyang galit. Tinitigan siya ni Xander, saka ngumiti, Moyan, hindi ka ba masyadong mayabang? Sa tingin ko ay isang patong lang ang layo ni Welten sa iyo pero hindi rin naman gaanong mahina. Kasama ang katotohanang gumawa siya ng palihim na pag-atake habang nag-iingat, tiyak na matatamaan ng malakas si Ethan. Siguro minamaliit niya ang kanyang kalaban dahil galing ito sa isang sekta ng Middle Three. Nanginginig ang noo ni Moyan, at hindi pa rin makapaniwala na ang isang makapangyarihang eksperto tulad ni Ethan, na lumalaban sa kanya sa bawat hakbang, ay gagawa ng isang malaking pagkakamali na hindi niya kayang palampasin ang mga palihim na atake. Lalo na't naririnig pa rin niya ang mga mapang asar at pangaral ni Ethan, oo, hindi niya matiis ang mga iyon, ngunit bawat salita ay nagpapakita kung gaano kaingat ang kakatwang ito, at napakametikuloso. Kaya paano siya biglang magiging pabaya sa harap ng paghamon sa pinakamalakas na sekta ng gitnang tatlong sekta? Isa itong napakaliit na pagkakamali na dapat gawin. Paano kung sinasadya niya? Habang ginagamit ni Moyan ang lahat ng kanyang kakayahan para malaman kung ano ang kanyang nakita, isang mahinang boses ang sumilay sa hamog. Hindi kailanman nawala ang matalas na tingin ni Lazaro kay Ethan. Kumunot ang kanyang noo, at seryoso ang kanyang mukha. Nagtaas ng kilay si Xander, nagtataka, kapatid na lalaki, saan nanggaling yan? Tumingin din sa kanya si Moyan, sabik na sisigot. Kunwari lang, wala nang iba. Umiling si Lazaro at sinabing, hindi ako naniniwala na minamaliit niya ang kanyang kalaban at nakagawa ng ganoon kalaking pagkakamali sa pamamagitan ng pagturing sa laban na ito bilang walang kabuluhan. Ang tanging makatwirang paliwanag ay sinasadya niya ito. Umiling si Xander at bumantong hininga, Junior brother, masyado kang matigas ang ulo. Walang taong perpekto, at lahat tayo ay nagkakamali. Hindi porket nakahanap ka ng taong pumukaw sa iyong atensyon ay nangangahulugang ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Hindi ba't may kaunting pagkakataon din tayong lahat? Subukan mong maghanap ng sino mang sasang-ayon sa lohikang iyan, hahaha. Kumunot ang noo ni Moyan, ngunit umiling din siya sa huli, habang nag-iisip. Akala ko magaling ang lalaking ito pero sadyang walang kwentang dahilan lang. Hindi sila sinulyapan ni Lazaro ng saglit ngunit walang sinabi. Nanatili siyang nakatitig kay Ethan ng buong buo para tingnan kung may mahahanap siyang makapagbubunyag ng misteryo. Bagamat hindi naintindihan ni Xander at Moyan ang pangangatwiran ni Lazaro, may isang tao sa napakaraming manunood na nakaunawa kay Ethan. Sa dilim, isang kumikinang na pares ng mga mata ang kumurap sa kanan ni Ethan, na ngayon ay namumuo na ang dugo, habang nakangisi.
Hahaha, tuso talaga ang punk na ito. Nakahanap talaga siya ng napakagandang paraan para maitago ang sugatan niyang braso. Hinawakan ni Septimus ang kanyang balbas habang nakangiti sa pagkamangha, kayang-kaya ng bata na magmanman sa sagradong minahan, at ang sugat na nakuha niya mula sa Atlas Sword ay may tatago lamang ng ganito katagal. Hindi ko kailanman inakala na maiisip niya na gumamit ng isang tao para saktan ang kanyang sugat at itago ang pinagmulan nito. Sa palagay ko ay wala nang mas makatwirang paliwanag kaysa dito. Ngunit ang talagang nakakagulat ay sumama pa rin siya. Ginamit niya ang mga disipulo ng kanyang sekta sa laban kontra Demon Soul Sect para pigilan. Hindi niya nilabanan si Yunfeng dahil masyadong mahina ang bata. Kung sa huli ay masasaktan niya ang malaking maitim na kabayong ito, magdudulot lamang ito ng hinala. Gayunpaman, kung si Welten nga iyon, ang kanyang kapangyarihan ang babagay sa niya, na ginagawang halata ang ganitong uri ng sugat. Talagang bihira para sa isang taong tulad niya ang marunong magtiyaga at umintindi ng mga pagpipilian. Ang sino mang nag-iisip ng planong ito ay hindi isasaalang-alang ang bawat detalye at magpapanggap na nasusugatan sa laban kontra Demon Soul Sect. At iyon ay magkakaroon ng kabaligtaran na epekto, hahaha. Natawa si Septimus, ang kanyang lakas at matalas na pag-iisip ang dahilan kung bakit siya isang kamangha-manghang nilalang sa mundong ito. Isasama ko sana ang batang ito kung hindi lang ako pumunta rito dala ang espada at ayaw kong mabahala. Hay, sayang naman. Umiling siya, at nawala na ang figure ni Septimus sa dilim. Samantala, sabay ungol, sumenya si Welten, at ang espadang nakasaksak sa kanan ni Ethan ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Nakatitig sa matalas na talim ng kanyang espada at pagkatapos ay sa pulang braso ni Ethan, kumunot ang noo ni Welten sa pagtataka. Maging siya ay nahihirapang paniwalaan na kaya niyang magpakawalan ng ganito kalakas na suntok. Ngunit pagkatapos ay ikinuyong niya ang kanyang mga kamay bilang paggalang, hahaha, kapatid na Kindstone, pasensya na. Sana ay hindi mo nalang pansinin ang aking labis na pag-atake. Ayos lang dahil hindi rin naman ako magiging madali. Pinitik ni Ethan ang kanyang kanan at tumalsik ang dugong bumabalot dito sa lupa. Mabigat ang kanyang mukha, at mababa ang kanyang boses, parang galit na galit. Bagamat wala pang nakakaalam na ang kanyang puso ay sumasayaw sa tuwa. Ngayon wala na akong dapat ipag-alala at makakapaglabas na ako ng sama ng loob, hahaha. Kumunot ang noo ni Welten, Kuya Kindstone, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang bigyan ka ng ganito kabigat na sugat. Nalukot lang ako sa kapangyarihan ni Kuya Kindstone pero hindi ko akalain. Ang ibig mong sabihin ay hindi ako naaayon sa pangalan ko. Na hindi ako ganoon kaitigas para kahit isang tama lang. Iyon lang ba? Nagkunwaring galit si Ethan, kung gayon, Kuya Wen, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang lahat ng kaya kong gawin. Ngayon, hindi ko maaaring sayangin ang mabubuting intensyon ni Kuya Wen, hindi ba? Kumunot ang noo ni Welten at umiling. Pero biglang lumakas ang tingin niya, tara na. Dahil gusto nang magpakawalan ni Kuya Kindstone, handa akong magparaya. Iwinasiwas ni Welten ang kanyang espada, at isang di nakikitang alon ang tumama mula sa talim nito diretso kay Ethan. Gayunpaman, hindi tulad ng paraan ng mapangahas na Space Crusher sa pagpapakawalan ng kapangyarihan nito, ang mga panginginig ng espada ay banayad, parang mga sinulid na seda na nililipad kasabay ng hangin. Tulad ng isang bangkang de-alon na lumulutang sa alon, at ang sanga ng willow ay yumuko sa hangin ng napakabilis, hindi hihigit sa isang pagangat ng daliri. Ganoon ang daan ng kapayapaan at regalo. Gamit ang tulang iyon, itinuro ni Welten ang kanyang espada at ngumiti, kapatid na Kindstone, ang tawag sa espadang ito ay Ephemeral Life, isang banayad at mapayapang espada. Ito ay sumasabay sa mundo at malaya sa bigat. Hindi ito espada na para sa brutal na puwersa kundi pino at walang inaalala. Ngunit kahit ang kahinahunan ay may kapangyarihan. Kahit ito ay maaaring kumitil ng buhay. Mag-ingat ka, kapatid na Kindstone. Lumubog ang puso ni Ethan, at naunawaan niya ang ibig niyang sabihin. Sa Space Crusher, lahat ay dinurog, ngunit nanatili ang enerhiya ng espadang ito dahil gumamit ito ng lambot upang dumaan sa brute force. Gayunpaman, kahit mukhang malambot ang espada, matigas naman ito. Kapag sinamahan lamang ito ng banayad na enerhiya ng espada, saka lamang ito makakapaglabas ng ganoong kapangyarihan na kayang bumasag sa Space Crusher.
Nang maalala ni Ethan ang pangalan ng espada, nalaman na niya ang lahat. Ganito ang daan ng kapayapaan at kaloob. Hindi ito nangangahulugan na mahina ito, ngunit tuso ito at handang sumunggab kapag dumating ang tamang panahon. Bagamat hindi kayang igalaw ng simoy ng hangin ang isang bundok, kaya naman akong igalaw nito, kaya hinihiram ang kapangyarihan nito kasabay ng panahon at pinakakawalan ang lahat ng ito sa tamang panahon. Ito ang kahulugan ng pangalan ng espada at ang dahilan kung bakit nakamamatay ang gentle sword na si Weltan. Ang kahinahunan ay nagsilbing patibong, habang ang katigasan ay tumatama sa depensa ng isang tao, na nagtatapos sa lahat sa isang iglap tulad ng dati. Dahil naunawaan na niya ang lahat tungkol sa kanyang kalaban, naging perpekto rin ang kanyang tugon. Hindi matatalo ng hilaw na kapangyarihan ang kahinahunan na siyang dapat nitong taglayin. Sa pamamagitan lamang ng pagkawasak at agarang paglipol niya matatapos niya ito bago pa man magkaroon ng momentum ang kalaban. Ngumiti si Ethan ng bahagya, kasabay ng mga lilang kidlat na umikot sa kanyang kanang kamay. Ang kamao ay naging kuko ng dragon, handang punatin ang langit. Nagulat si Weltan, nanginginig ang mukha. Masyado ba akong nagsalita ng marami? Ang pagpapasikat ang dahilan kung bakit natuklas ang lalaking ito ang kahinaan ng espada ko. Parang gusto ni Weltan na hampasin ng malakas ang sarili para magising. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.